Mainit ang sikat ng araw sa Maynila nang bumaba sa Ninoy Aquino International Airport ang isang binatang banyaga na may dalang iisang backpack at suot ay simpleng puting t-shirt at kupas na maong. Ang kanyang muka ay may halong kaba at pagod, pero sa kabila nito'y matalas pa rin ang tindig niya. Mataas ang ilong, malinis ang hiwa ng panga, at may malalim na titig na tila sanay sa karangyaan. Ito si Amir Al-Fahad, bunsong anak ng hari ng isang mayamang kaharian sa Middle East, ang Al-Dara Kingdom sa Saudi Arabia. Ngunit sa araw na ito, wala siyang korona. Sa halip, may dala siyang isang lihim. Pinatapon siya sa Pilipinas ng kanyang ama bilang parusa. Hindi bilang bihag, kundi upang matutunan niya ang kahalagahan ng kababaang loob at sakripisyo, mga bagay na hindi kailanmang itinuro sa kanya sa loob ng palasyo. "Ako na po ang magdadala ng bagahin niyo, sir," tawag ng isang porter. Ngumiti si Amir at umiwas. "No, thank you. I'll carry it myself." Hindi siya sanay na maglakad sa ilalim ng araw. Sa bawat hakbang niya palabas ng airport, daman niya ang pagkakaiba. Ang amoy ng usok ng sasakyan, ang ingay ng jeep at ang malagkit na init na lumalapat sa kanyang balat. Ngunit ito ang gusto niya, ang matutong mabuhay hindi bilang prinsipe, kundi bilang ordinaryong tao. Nagtungo siya sa isang karinderya sa gilid ng kalsada sa Pasay. Uhaw na siya at gutom na rin. Ngunit nang umorder siya ng pagkain, nagbago ang ihip ng hangin. "Ano sabi mo? Adobo at kanin? Marami ka bang pera?" tanong ng may-ari ng karinderya. Isang matabang babae na may mapanuring mata. "Yes, I will pay," sagot ni Amir, sabay abot ng $1. "Hoy! Dito sa Pilipinas, peso ang pera! Di ako tumatanggap ng dolyar," sigaw ng babae. "Kung wala kang pambayad, umalis ka na lang." Hindi niya inasahan yon. Sa buong buhay niya, wala pang nagsigaw sa kanya ng ganun. Para siyang napako sa kinatatayuan. Bit-bit ang kanyang backpack habang pinagtitinginan ng mga tao. "Lukutong dayuhan o! Nagmamagaling pero di marunong magbayad," sigaw ng isa. "Mayabang pa! Akala mo kung sinong mayaman," dagdag ng isa pang lalaki. Nahihiya at hindi alam ang gagawin, naglakad na lamang si Amir palayo. Hindi niya alam saan pupunta. Wala siyang contact, wala siyang cellphone, at ang tanging baon niya ay kaunting cash na pinapalit na sa airport. Ang plano niya ay maghanap ng matutuluyan sa murang dormitoryo. Pero sa oras na iyon, mas kailangan niyang mapag-isipan kung paano siya mabubuhay sa lugar na hindi niya kabisado. Lumipas ang ilang oras. Nasa ilalim na siya ng tulay, nakaupo sa bangketa, nang biglang may lumapit na babae. Isa siyang dalaga na may mahabang buhok, kayumangging balat, at suot na simpleng duster. May dala siyang puting supot na may lamang pandesal. "Kuya, gutom ka ba?" tanong ng babae. Tumingala si Amir at nagtama ang kanilang mga mata. Malinaw ang mukha ng babae, may kabaitan sa mga mata nito na ngayon lang niya nakita sa buong araw. Hindi niya agad masagot, natulala siya sa kabutihang iyon. "Kuya, gusto mo?" muling alok ng dalaga sabay abot ng pandesal. "Yes, I am hungry," sagot ni Amir, mahina at tila may kirot sa lalamunan. Umupo ang babae sa tabi niya. "Ako si Leah, dito lang ako nakatira sa dulo ng kalye. Gabi-gabi, dumadaan ako dito pauwi. Kanina pa kita napapansin eh." "Salamat Leah," aniya, pilit sinasanay ang dila sa wikang Tagalog. "Anong pangalan mo?" "Amir." Hindi siya nagtanong pa kung bakit dayuhan ito. Hindi niya pinilit si Amir na ikwento ang kanyang buhay. Ang simpleng alok ng pandesal at tubig ay sapat upang simulan ng isang koneksyon na hindi nila inaasahan. Sa unang pagkakataon, mula nang iwan niya ang palasyo, nakaramdaman si Amir ng kaunting kapayapaan. "Kung gusto mo, dun ka muna sa amin. Di naman magarbo bahay namin, pero may banig. Safe doon," alok ni Leah. Nag-alinlangan si Amir ngunit tumago siya sa huli. "Salamat. I will repay you someday," tumawa si Leah. Wala yon. Hindi lahat ng tumutulong naghihintay ng kapalit. Habang sila'y naglalakad patungo sa bahay ni Leah, dama ni Amir ang tila panibagong simula. Hindi bilang isang prinsipe, kundi bilang isang taong unang beses pa lamang mararanasan kung paanong maging simpleng nilalang sa isang mundong malayo sa ginto at palasyo. Sa kabiring iyon, habang siya'y natutulog sa banig,
Tanging isang tanong ang umiikot sa kanyang isipan. Is this the life my father wanted me to see? Or the life I never knew I needed? Bago pa man dumating sa buhay ni Leah ang isang dayuhang nagngangalang Amir, matagal na siyang nabubuhay sa realidad ng pagdurusa. Isang mundong matagal nang kinulong sa siklo ng kahirapan, sakripisyo at tahimik na pagtitiis. Sa isang liblib na baryo sa Bulacan, lumaki si Leah bilang panganay sa 3 magkakapatid. Siya ang haligi ng kanilang munting pamilya simula nang iwan sila ng kanilang ama. Isang gabi lang iyon, isang normal na hapunan na nauwi sa sigawan. Kinabukasan, wala na ang tatay nila. Isang papel lang ang naiwan sa lamesa. Pasensya na, hindi ko na kaya. Maghanap na kayo ng ibang masasandalan. Mula noon, si Leah ang umako sa lahat. Tumigil siya sa kolehiyo sa 2 taon kahit pa mataas ang kanyang marka sa kursong edukasyon. Ate, gusto ko ring mag-aral, wika ng kapatid niyang si Miko. 10 taong gulang pa lamang noon. Wala siyang maibigay na sagot, kundi ngiti at pangakong, oo, darating din tayo dyan. Pero ang totoo, kahit isang araw ng paminsang pangarap ay hindi na niya kayang bilhin. Araw-araw gigising siya ng 4:00 ng umaga para maglaban ng damit ng mga kapitbahay. Bitbit ang mga balde at sabong panlaba, pupunta siya sa poso ng barangay at doon maglalakad ng halos 1 kilometro. Minsan, habang kinukusot ang uniforme ng ibang estudyante, hindi niya mapigilang mapaluha. Dapat ako rin sana, suot ko to ngayon, bulong niya sa sarili. Habang pilit pinapatuyo ang luha gamit ang kamay na puno ng bula. Leah, ingat ka sa pagbitbit ng mabigat ha, sabi ng matandang si Aling Marites, isa sa mga kapitbahay na nagpapalabas sa kanya. Napakabait mong bata, kung ako lang, gusto kong ipaiskular ka ulit, kaso wala rin akong maibigay. Okay lang po yun, Nay, basta makatulong sa bahay. Masaya na po ako, sagot ni Leah habang pinipilit itago ang pagod sa kanyang boses. Bilang breadwinner, hindi lang siya labandera. Kapag may dagdag pang pangangailangan ng pamilya, nagbebenta rin siya ng banana Q at nilagang mani sa kanto tuwing hapon. Marami sa mga kakilala niya sa barangay ang nagsasabing sayang ang talino niya, sayang ang ganda niya. Pwede kang artista, Leah, sabi pa nga ng isa. Pero sa kanya, ang kagandahan ay hindi kailanman naging pamantayan ng tagumpay. Ganda lang yan kung wala kang makain. Madalas niyang sambit sa salamin tuwing umaga. Sa kabila ng lahat ng ito, kilala siya sa baryo bilang matapang. Marami na siyang sinabayan sa ospital. Mga kapitbahay na walang kasama. Mga lolo't lola na walang pambili ng gamot. Mga batang napapahamak sa kalsada. Kahit hindi siya mayaman, hindi rin siya nagdamot. Palaging bukas ang kanilang barong-barong sa mga nangangailangan. Isang beses, kahit wala silang ulam, ibinigay pa rin ni Leah ang natirang kanin at itlog kay Aling Nena na may lagnat. Bakit mo to ginagawa, Leah? Tanong ng kapatid niyang babae, si Mika. Sana kasi, kahit sa kunting paraan, may maibalik akong kabutihan sa mundo. Sagot niya, hindi naman kasalanan ang maging mahirap, pero kasalanan na yata kung piniling maging manhid. Wala siyang ideya kung sino si Amir nang una niya itong makita. Isang banyagang dayuhan na mukhang nawawala at gutom. Ang ibang tao ay nilalait ito. Ngunit sa kanya, isa lang itong taong nangangailangan ng tulong. Sa kanyang mata, hindi mahalaga kung mayaman ka, dayuhan ka o pulubi ka. Basta tao ka, karapat-dapat kang alukin ng tinapay at tubig. Kaya't noong gabi na inaya niya si Amir pauwi, hindi iyon dahil sa awa, kundi dahil sa likas niyang malasakit. Wala kaming kwarto, pero may banig. Pwede ka sa sala. Doon may bentilador, minsan lang gumagana, pero pwede na. Paliwanag niya habang nilalakad ang eskinita pauwi. Thank you, Leah, sagot ni Amir. Tahimik, ngunit may tinig ng pasasalamat. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng 2 bata, mga kapatid ni Leah. Ate, sino yan? Tanong ni Mika. Kaibigan ko, galing sa malayo. Wala siyang matutuluyan. Pahiram muna natin ang sala. Okay lang, basta may extra pandesal pa, biro ni Miko. Natawa si Leah. Ewan ko sa inyo,
Basta wag kayong maingay. Tulungan niyo ako maglatag ng banig. Habang sila'y nagsasama sa loob ng maliit nilang bahay, unti-unting nakikita ni Amir ang buong mundo ni Leah. Isang tahanang walang yaman, ngunit puno ng pagmamahal at malasakit. Sa kabila ng kanilang kakulangan, may taglay itong karangyaan na hindi niya kailanman nakita sa palasyo. Isang gabi, habang naghuhugas ng pinggan, nagtanong si Amir, "Leah, are you always this kind to strangers?" Napalingon si Leah at mumiti. "Hindi naman palagi, pero kapag nakikita kong kailangan ka ng tao, mahirap tumalikod." Na muling nagsalita si Amir. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang sa simpleng dalagang ito, isang babaeng walang luho, walang kapalit na hinihingi, unang natikman ng kanyang kaluluwa ang tunay na halaga ng kabutihan. Sa isang mundong puno ng pretensyon, si Leah ay totoo. At bagamat hindi pa niya alam noon, si Leah rin ang magiging dahilan kung bakit babalikan niya ang Pilipinas balang araw. Sa pagkakataong siya naman ang may dalang tulong. Ang simpleng barong-barong ni Leah sa gilid ng estero ay hindi kailanmang naging tahanan ng sinuman maliban sa kanyang pamilya. Ngunit sa mga sumunod na linggo, ang banyagang si Amir ay naging tila bahagi na rin ng gulong-gulong mundong iyon. Walang anino ng karangyaan ang paligid. Sira-sirang bubong na nilalagusan ng ulan, manipis na kurtina sa halip na pinto, at lumang kalan na madalas ay wala ng laman. Ngunit sa bawat sulok nito ay naruroon ang init ng samahan, ang katahimikan ng pagtanggap, at ang bihirang anyo ng pag-asa. Sa umaga, sabay silang bumabangon, si Leah upang maglaba, si Amir upang tumulong kahit papaano. "Amir, hindi mo kailangang mag-igib. Mabigat ang balde o," sabi ni Leah habang binubuhat ang isang tabo ng tubig mula sa poso. Ngunit minitian lang siya ni Amir. "I want to help. I need to learn. This is good." At totoo iyon, dahil sa loob ng palasyo sa Saudi, hindi siya kailanman pinahintulutang gumawa ng kahit anong mabigat. Lahat ay iniabot sa kanya. Pagkain, inumin, kasuotan, at maging ang kanyang kinabukasan. Pero sa lugar na ito, sa piling ni Leah at ng kanyang pamilya, natuto siyang maglaban ng damit gamit ang kamay, mag-igib ng tubig sa balon, at maghugas ng pinggan sa ilog. Natutunan niyang makinig hindi bilang prinsipe, kundi bilang kapwa-tao. Isang hapon, habang nakaupo siya sa silong ng bahay, nilapitan siya ng bunsong kapatid ni Leah na si Miko. May dala itong laruang kotse na yari sa kahoy at may gulong na taklap ng bote. "Kuya Amir, gusto mo maglaro?" tanong ni Miko, sabay abot ng laruan. Napangiti si Amir. "This is nice. You made this?" "Opo, ako nagtahi ng goma sa likod," sabay yabang ni Miko. Sumama siya sa batang lalaki at ilang saglit lang ay tumatawa na silang dalawa sa harap ng bahay habang nagpapaligsahan ng laruan. Mula sa bintana, tahimik na pinagmamasdan ni Leah ang tagpo. Sa likod ng kanyang pagod na muka, may natagpo ang ginhawa sa simpleng tanawing iyon. Ang isang banyaga na tila masanay sa palasyo, ngayon ay masaya sa laruan ng kahirapan. Kinagabihan, habang kumakain sila ng lugaw at itlog na hati-hati, tinanong ni Amir si Leah, "Leah, why do you share even if you have very little?" Humigop si Leah ng sabaw bago sumagot, "Kasi kung hihintayin pa natin ang sobra para makapagbahagi, baka hindi na tayo makapagbahagi kailanman." Tahimik si Amir sa sagot na iyon. Paulit-ulit niyang iniukit sa isip ang mga salitang binitiwan ni Leah. Noong una, iniisip niya na ang kahirapan ay isang sumpa. Ngunit sa mata ni Leah, ito ay isang dahilan upang mas maging mabuti sa iba. Isang aral na hindi kailanman itinuturo sa silid-aralan ng mga hari. Paglipas ng ilang araw, naging malapit si Amir hindi lang kay Leah kundi pati sa kanyang ina, na madalas ay nakahiga at masama ang pakiramdam. "Hija, mabait ang kaibigan mong dayuhan," sabi ng matanda habang pinupunasan siya ni Leah ng bimpo. "Oo nga po, Nay," tahimik pero hindi nagdadamot ng tulong. "Hindi mo siya tinanong kung bakit siya nandito?" "Hindi na po.
Hindi naman po lahat ng sugat kailangang hukayin agad. Isang gabi, habang magkatabi silang naglalatag ng banig sa sala, nagtanong si Amir, "Leah, do you think I can live here forever?" Napatingin si Leah sa kanya. May halong pagtataka at biro. "Dito sa bahay namin? Maybe not just the house, but this life. With you, your family. It feels real." Hindi naman bawal mangarap, Amir. Pero hindi lahat ng pangarap ay kailangang tuparin agad. Sagot ni Leah, sabay higa sa banig. "Maybe someday I can be someone better. Not because I'm a prince, but because I met you." Hindi sinagot ni Leah ang huling pahayag, pero sa kanyang puso may kung anong kumirot. Hindi pa niya alam ang buong kwento ni Amir. Ngunit nararamdaman niyang may malalim na dahilan sa likod ng pananatili nito sa Pilipinas. Hindi ito gaya ng ibang dayuhang nakilala niya sa palengke. Mga turistang may dalang kamera at mahilig tumawad. Si Amir ay iba. Tahimik, malalim, at tila may sariling sugat na pilit binabaliwala. Lumipas ang ilang linggo at si Amir ay naging parang anak na rin ng tahanan. Pinuruan siyang magsaing, magbantay sa tindahan ng kapitbahay tuwing hapon, at sumama sa mga outreach program ng barangay. Sa lahat ng ito, nakita ni Leah ang unti-unting pagkatuto ng lalaki. Hindi lang ng wika, kundi ng damdamin, kultura at malasakit. Isang gabi, habang nagbubuhos ng tubig sa tabi ng bahay, narinig ni Amir si Leah na tahimik na umiiyak sa silid. Hindi siya agad pumasok. Hindi siya sanay makakita ng luha mula kay Leah. Ang babaeng palaging matatag, palaging may ngiti. At sa sandaling iyon, naisip niya, paano kung hindi lang siya ang dapat tulungan, kundi si Leah rin. Ngunit hindi pa niya alam ang sagot. Hindi pa niya alam kung paano tutulungan ang isang taong tila hindi sanay tanggapin ang tulong. Ang alam lang niya, sa bawat araw na lumilipas sa tahanang iyon, mas lalo siyang natututo. At mas lalo siyang nalalapit sa isang mundo na dati akala niya'y hindi kanya. At habang nakapitig siya sa madilim na kisame ng bahay, may isa na naman siyang tanong na paulit-ulit niyang iniisip bago makatulog. Kung aalis ako balang araw, aya ko pa kayang iwan ang tahanang ito at ang babaeng ito na nagturo sa akin ng tunay na halaga ng buhay? Sa ikatlong buwan ng pananatili ni Amir sa maliit na tahanan ni Leah, tila unti-unti nang natutunaw ang mga pagitan sa kanila. Ang mga umaga ay laging may kasamang tawanan, pandesal at nilagang kape. Ang mga gabi naman ay may mga kwentuhang puno ng kabaitan at pangarap. Hindi na siya tinuring na bisita. Si Amir ay isa na sa pamilya. Ngunit sa isang umagang walang kaabog-abog, habang tinutulungan ni Amir si Miko na gumawa ng takdang aralin, isang lihim na liham ang dumating. Isang lalaki ang lumapit sa bahay. Natasombrero, tila hindi taga roon. Nang abutin nito ang sobre kay Amir, sadlit siyang napigilan. Alam niya ang selyong iyon. Hindi niya kailangang buksan agad para malaman kung sino ang pinagmulan. Sa loob ng bahay, pinagmamasdan siya ni Leah mula sa kusina. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Amir. Parang may bigat na biglang dumapo sa mga balikat nito. "Amir, okay ka lang ba?" tanong ni Leah habang naglalapit. Tumango siya, pilit pinapangiti ang sarili. Just a letter from home. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang may mga bagay na hindi niya kailangang pilitin. Ngunit kinagabihan, habang tulog na ang lahat, tahimik na binasa ni Amir ang sulat na mula sa kanyang nakatatandang kapatid sa Saudi. "Amir," nakasaad sa liham, "oras na para bumalik ka. Nagagalit na si ama. Wala ka sa trono, wala ka sa mga pulong ng pamilya. Naging sapat na ang panahon mo sa Pilipinas. Umuwi ka na, kapatid." Habang binabasa niya ang bawat linya, dama niya ang paghila pabalik ng isang mundong iniwan niya pansamantala. Hindi ito utos lamang. Isa itong paalala kung sino siya at kung ano ang kanyang kinabukasan. Kinabukasan, hindi siya makatingin kay Leah sa mata. Habang nagluluto ito ng tinapa sa kusina, nanatili siyang tahimik sa gilid ng mesa.
nakatitig sa basag na tasa ng kape na dating di niya kayang inuman. Amir, bakit parang hindi ikaw yan ngayon? Tanong ni Leah. May problema ba? Tila may tinik sa lalamunan si Amir, pero sinubukan niyang ngumiti. Just thinking, I might have to leave soon. Biglang natigilan si Leah. Ang kutsarang hawak niya ay tumigil sa paghalo sa kawali. Aalis ka na? Yes, mahina niyang sagot. Maybe in a day or two. Hindi agad sumagot si Leah. Umupo siya sa tabi ni Amir, pinunasan ng kamay sa kanyang apron, at tumitig sa kanya. Wala man lang paalam? Ganoon lang? Tanong niya. Pilit pinipigilan ang pagbagsak ng luha. Nagkibit balikat si Amir. I don't want to go, Leah, but I must. My family needs me. Pero kami rin. Kailangan ka namin dito. Napayuko si Amir. Alam niyang hindi siya maaaring manatili. Hindi niya kayang itakwil ang kanyang ama, ang kanyang bansa, ang papel na ginagampanan niya sa isang mundong matagal na niyang ginagalawan. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, marahan siyang nag-empake ng kanyang iisang bag. Dahan-dahan ang bawat galaw, bawat tiklop ng damit, bawat paghakbang ay may kasamang kirot. Sa maliit na mesa, iniwan niya ang isang sulat na sinulat niya ng paulit-ulit. Binura, sinimulan muli bago niya tuluyang natapos. Leah, salamat sa lahat. Hindi ko makakalimutan ang mga panahong naging tahanan mo ako. Hindi kita kayang sabihan ng paalam sa harap mo dahil baka hindi ko kaya ning umalis. Huwag mo akong hintayin, pero isusulat kita sa puso ko habang buhay. Amir. Mabilis ang kanyang paglakad palabas ng eskinita. Hindi siya lumingon, hindi siya nagdalawang isip. Ngunit sa bawat hakbang ay para siyang hinahabol ng sariling damdamin. Nang makarating siya sa terminal ng bus, hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Tahimik at halos walang luha, ngunit mabigat sa puso. Sa pag-alis niya, isang katahimikan ang bumalot sa bahay ni Leah. Kinabukasan, nang makita ni Leah ang sulat, hindi niya agad ito binasa. Hawak niya ito buong araw habang nagtutupi ng labada, habang binabantayan ang ina, habang binibilang ang baryang ipambibili sana ng bigas. Sa hapon pa lamang, sa isang sulok ng bakuran, sa kanya ito binuklat. Habang binabasa niya ang bawat salita, paulit-ulit niyang binigkas sa sarili, bakit mo ako iniwan, Amir? Wala siyang galit. Wala ring tanong na hinihintay ng sagot. Ngunit ang katahimikan ng mga araw na sinundan ang pagkawala ni Amir ay tila unti-unting lumulunod sa kanya sa isang anyo ng pangumulila na hindi niya alam kung kailan matatapos. Sa mga sumunod na linggo, ibinalik niya ang sarili sa dati. Nagtinda siya ulit ng mani, naglaba sa poso, nagbenta ng yelo sa mga bata, pero bawat gabi, pinapatulog ang kanyang mga kapatid. Tinatanong niya ang sarili, paano kung hindi lang siya bumalik para matuto, kundi para turuan din akong magmahal? Ngunit ngayon, wala na si Amir. At siya, si Leah, ay kailangang magpatuloy. Bilang babaeng iniwan, kundi bilang babaeng kailangang mabuhay para sa mga taong umaasa sa kanya. Sapagkat ang buhay sa kahirapan ay hindi humihinto para sa puso. Tumatakbo ito kahit may lamat ang alaala, at sa bawat araw na lumilipas, tila paunti-unti na ring lumilipas ang mga bakas ni Amir. Ngunit hindi niya alam na sa kabilang panig ng mundo, may isang prinsipe rin na hindi matahimik, at sa bawat pagdapo ng gabi sa Saudi, ang pangalan ng babaeng Pilipina ay ang huling tinatawag bago siya matulog. Ang pagbabalik ni Amir sa kanyang tinubuang kaharian ay hindi isang engranteng pagdiriwang gaya ng inaasahan sa isang prinsipe. Sa halip, tahimik siyang sinalubong ng kanyang pamilya. Walang musikang pampalubag loob, walang yakap ng kagalakan, tanging malamig na pagtanggap ng kanyang ama, si Haring Fadel, ang sumalubong sa kanya sa loob ng palasyo. Finally, you've returned, malamig na pahayag ng hari habang pinagmamasdan si Amir mula sa trono. I trust you've learned something useful from your vacation. Walang direktang sagot si Amir. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito naging ordinaryong paglalakbay.
mula sa kanyang pananatili sa maliit na bahay ni Leah hanggang sa mga gabi ng gutom, hirap at katahimikan. Lahat ng iyon ay nagturo sa kanya ng higit pa kaysa sa mga aral na ibinibigay ng mga guro ng palasyo. Sa mga sumunod na linggo, pinilit niyang bumalik sa normal na buhay ng pagiging prinsipe. Dinaluhan niya ang mga pulong sa konseho, sinundan ang utos ng kanyang ama, at muling nagsuot ng mga kasuotang mamahalin. Ngunit sa tuwing ipapatong niya ang korona sa ulo niya sa mga opisyal na pagharap sa publiko, tila may bumubulong sa kanya. Isang tinig ng babae, isang ngiti, isang tinapay na inabot sa kanya noon sa gitna ng gutom. Isang gabi, habang naglalakad sa hardin ng palasyo, nilapitan siya ng kanyang kapatid na si Khaled. "You're not the same, Amir," puna nito. "You don't laugh like you used to." "I saw something out there, Khaled," sagot ni Amir habang nakatingin sa bituin. "I saw life, real life, and it's nothing like what we have here." "Did it make you weak?" "No," sagot ni Amir mariin. "It made me human." Hindi na sumagot si Khaled. Ngunit mula noon, tahimik siyang sumuporta sa desisyong nag-uumusbong sa puso ni Amir. Sa mga susunod na buwan, nagpasimula si Amir ng isang proyekto sa ilalim ng kanyang pangalan, isang scholarship program para sa mga batang kapuspalad sa Saudi at mga karatig bansa. Tinawag niya itong Bukal, isang salitang Pilipino na natupunan niya mula kay Leah. "Why not name it something Arabic?" tanong ng mga ministro. "Because it started from the kindness of someone who had nothing but gave everything," paliwanag ni Amir. Ang proyekto ay naging matagumpay. Marami ang nakapansin sa biglaang paglalim ng pananaw ni Amir. Hindi na siya ang batang prinsipe na laging nakaangkas sa yaman, kundi isang pinunong may puso, may malasakit at may tunay na layunin. Hindi na siya tumatanggap ng karangalan para sa sarili. Lahat ng kanyang tagumpay ay iniaalay niya sa mga batang nangangarap, sa mga amang nawalan ng lakas, at sa mga inang, gaya ni Leah, na walang ginawa kundi magsakripisyo. Isang araw, sa gitna ng isang pandaigdigang forum para sa edukasyon, tinanong siya ng isang reporter, "Your Highness, what made you start such a noble project?" Tumigil siya saglit, tumingin sa malayo at saka ngumiti. "A woman," sagot niya. "A woman who gave me bread when I was hungry, a home when I was lost, and kindness when I didn't deserve it." Ang sagot niyang iyon ay naging headline sa maraming pahayagan sa buong mundo. Ngunit para sa kanya, wala pa ring saysay ang lahat ng pagkilalang iyon kung hindi niya maibalik ang kabutihang ibinigay sa kanya. Maraming babae ang ipinakilala sa kanya ng kanyang pamilya sa mga susunod na buwan. Mga prinsesa, mga anak ng hari, mga edukadong dalagang galing sa royal lineages. Ngunit sa bawat isa sa kanila, may isang tinig lang siyang hinahanap. "Amir," wika ni Leah noon, "hindi lahat ng pangarap kailangang tuparin agad." Isang araw, habang nakaupo siya sa kanyang silid, binuksan niya ang isang lumang notebook na dala-dala pa rin niya mula Pilipinas. Sa isang pahina nito ay nakasulat sa payak na sulat kamay ang salitang Leah, Home, Hope, Heart. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang huli niya itong nakita. Ngunit sa bawat tagumpay na nakakamtan niya, sa bawat parangal na ibinibigay sa kanya ng mga institusyon, laging may kulang, parang may nawawala sa ginto, yaman ng kanyang paligid. Minsan, habang kausap niya ang isang batang iskolar sa Riyadh na may kapansanan, hindi niya napigilang maiyak. "You remind me of someone," sabi niya sa bata. "Someone who taught me that kindness is more powerful than kings." Habang lumilipas ang panahon, lalong naging matatag ang loob niya. Nagtanim siya ng pag-asa, ngunit hindi siya umasa nang wala sa lugar. Inilaan niya ang kanyang sarili sa pagsisilbi, ngunit sa puso niya, may hinog na pangakong balang araw ay babalikan niya ang Pilipinas. Hindi para magpasalamat lang, kundi para hanapin, kung hindi pa huli, ang babaeng nagbigay ng panibagong direksyon sa kanyang buhay. At sa bawat gabi, bago siya matulog, sa gitna ng malamig na hangin ng disyerto at tahimik na palasyo,
Tanging ang pangalan ng isang simpleng Pilipina ang laman ng kanyang panalangin. Leah, wait for me a little longer. Habang sa Saudi ay patuloy na namumukadkad ang tagumpay ni Amir sa ilalim ng kanyang mga bagong adhikain. Sa kabilang panig ng mundo, sa isang mumunting inuupahang silid sa tondo, unti-unting humihina ang liwanag sa buhay ni Leah. Lumipas na ang 6 na taon mula nang biglaang iwan siya ni Amir. Sa paglipas ng mga panahong iyon, dumaan siya sa maraming pagbabago, mga pagbabagong pilit niyang hinarap kahit tila araw-araw ay sinusubok siya ng kapalaran. Hindi na siya nakatira sa lumang bahay nila sa Bulacan dahil sa pagkamatay ng kanilang ina makalipas ang 2 taon mula nang umalis si Amir. Napilitan siyang isama ang kanyang 2 kapatid papunta sa Maynila upang humanap ng mas magandang pagkakakitaan. Ngunit hindi naging madali ang buhay sa syudad. Sa kabila ng kanyang tiyaga at diskarte, parang laging kulang ang kita para sa pagkain, renta, gamot at pamasahe. Sa simula, nauhan niya ang trabaho bilang kasambahay sa isang apartment sa Makati. Maayos naman ang pamilya na kanyang pinagsilbihan, ngunit mahirap pa rin ang kondisyon. 5 araw siyang hindi nakakauwi, natutulog siya sa maliit na sulok sa kusina at madalas ay wala siyang sariling pagkain kundi ang tira ng kanyang amo. Mabuti pa dati, kahit mahirap, masaya pa kami sa probinsya. Dulong niya minsan habang naglalampaso lang sahig. Ngunit dahil kailangan niyang tustusan ang pag-aaral ni Miko at Mika, ngayon ay mga high school student na, wala siyang karapatang magreklamo. Araw-araw ay pinapaalalahanan niya ang sarili. Laban lang para sa kanila. Ngunit isang umaga, habang papauwi galing trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula sa barangay. Ma'am, nadala na po sa emergency si Miko. Inatake raw sa puso habang naglalakad papunta sa paaralan. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Leah. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa ospital. Basta't alam niya lang ay basang-basa na siya ng pawis at luha pagdating sa emergency room. Nang makita niya si Miko, payat, maputla at naka-oxygen, parang bumalik sa kanya lahat ng sakit, takot at pagkatahiwalay mula sa lahat ng naging mahalaga sa kanya. Dok, ano nangyari sa kapatid ko? Halos pasigaw niyang tanong. May congenital heart disease po siya, ma'am. Lumalala po to. Kailangan na niyang maoperahan agad. Hindi po pwedeng ipagpaliban. Magkano po, Dok? Tinig na nanginginig. Mga 400,000 po, ma'am. Pwede nating simulan sa deposito na 150 kung may PhilHealth o ibang tulong po kayo. 150,000, halos 1 taon ng sahod niya. Saan siya kukuha ng ganong halaga? Ilang gabi siyang hindi nakatulog. Halos hindi na rin siya kumain. Sa tapat ng ospital, nagbenta siya ng sampagita, pandesal, kahit anong pwedeng pagkakatian. Kumakatok siya sa mga opisina, lumalapit sa mga NGO at minsan pa nga ay halos manikluhod sa simbahan para humingi ng tulong. May ilan ang tumulong. Isang madre ang nagbigay ng 2,000, isang jeepney driver ang nag-abot ng 50, pero malayo pa rin iyon sa kailangan. Baka kailangan na nating tanggapin ang totoo, ate, sampit ni Mika habang binabantayan si Miko. Wala na tayong mauutangan. Wala na rin tayong ibang pamilya. Hindi, Mika. Hindi ko hahayaang mamatay ang kapatid mo. Hindi habang ako'y may hininga pa. Sagot ni Leah habang pinupunasan ang luha sa kanyang pisngi. Napilitang tumigil sa pagtatrabaho si Leah. Sa ospital na rin siya halos nanirahan. Laging nakabantay kay Miko. Hindi alintana ang gutom o pagod. Sa isang sulok ng hallway, may matandang janitor na minsan ay nakikita siyang umiiyak. Anak, minsan ang pagdurusa parang ulan. Akala mo walang katapusan, pero may araw din naman yan, anang matanda. Pero paano kung araw-araw may bagyo? Balik niyang tanong. Isang araw, habang palabas siya ng ospital para muling magbenta ng sampagita, nadaanan siya ng 2 dati niyang kakilala sa dati niyang barangay. Si Leah yun, di ba? Bulong ng isa. Naku, sayang. Dati ang ganda-ganda niya. Tignan mo ngayon, parang pulubi na. Sabi ng isa pa. Narinig niya ang lahat.
Ngunit hindi siya lumingon. Hindi siya sumagot dahil wala na siyang lakas para patunayan pa ang sarili niya. Hindi sa kanila, hindi sa kahit kanino. Wala na siyang oras mag-ayos ng sarili. Ang buhok niya ay laging nakapusod gamit ang piraso ng lumang tela. Ang kanyang suot ay palaging luma at butas. Minsan pa nga ay kinukutya siya ng mga bantay sa ospital. "Hoy, huwag ka masyadong tatambay dito ha. Baka pulubi ka lang." "May pasyente po ako dito. Kapatid ko po," sagot niya ng marahan. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ni Leah ay unti-unti siyang kinakain ng mundo. Ang mga dating pangarap ay para ng alikabok na lang sa hangin. Ang tanging iniingatan na lang niya ay ang buhay ng kapatid. Ngunit kahit ganoon pa man, hindi nawala sa kanya ang ugaling hindi sumusuko. Kahit putika ng paa, kahit basang-basa ng ulan ng damit, patuloy pa rin siyang naglalako sa labas ng ospital. Hindi para sa sarili, kundi para sa isa pang pagkakataon na mabuhay si Miko. At sa bawat gabing lumuluha siya mag-isa sa waiting area, may isang pangalan na hindi pa rin niya nakakalimutan. Isang pangalan na minsan ay naging liwanag niya sa gitna ng dilim. "Amir," bulong niya sa hangin. "Nasaan ka na ngayon?" Maaga pa lang ay mulat na ang mata ni Leah, hindi dahil sa kaginhawaan ng tulog, kundi dahil sa kaba na tila lalong bumibigat sa kanyang dibdib bawat paggising. Sa gilid ng kama sa ospital kung saan nakaratay si Miko, tahimik siyang nakaupo. Tanging ang tunog ng monitor at marahang paghinga ng kapatid ang tanyang kasabay sa katahimikan. Sa buong linggo, halos wala siyang maayos na kain. Isang pirasong tinapay tuwing umaga, kalahating tasa ng lugaw tuwing tanghali, at minsan wala na sa gabi. Pinili niyang unahin ang gatas ni Miko kaysa sa sarili niyang bituka. Pero kahit anong pagtitipid ang gawin niya, hindi pa rin iyon sapat. Ang halagang kailangan para sa operasyon ng kanyang kapatid ay hindi kailanman lumalapit sa kanilang hawak. Isang araw, habang binabantayan niya ang pag-ubo ng kapatid, naramdaman niyang nanginginig na ang kanyang katawan. Hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa matinding gutom. Pilit niyang itinagilid ang ulo at idinaan sa tubig ang uhaw, ngunit ilang segundo lang ay bumalik ang pagkahilo. "Ate, kumain ka naman!" Garalgal na bulong ni Miko habang pilit inaabot ang kamay ni Leah. Ngumiti siya kahit nangingitim na ang ilalim ng kanyang mga mata. "Hindi na kailangan, bunso. Hindi ako gutom. Hindi mo ako maluloko. Kahit mahina ako, alam kong nanginginig ka na." Napapikit si Leah at tinakpan ng kamay ang sariling bibig. Hindi niya alam kung anong mas masakit, ang makitang maghihingalo ang kapatid o ang malaman nitong unti-unti ka na ring namamatay sa sarili mong katahimikan. Habang lumalalim ang gabi, umuulan sa labas ng ospital. Nakatayo si Leah sa may waiting area, yakap ang manipis na jacket habang pinapanood ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa putikang kalsada. Walang payong, walang silungan, subalit tilang hindi na rin siya naaapektuhan. Ang katawan niya'y basa, pero ang puso niya'y mas matagal nang nilalamig. "Lord," mahina niyang bulong sa ilalim ng hininga. "Kung hindi mo na po kayang ibigay ang himala, pakiusap, tapusin mo na lang po ang sakit." Sa kanyang isipan, bumabalik ang alaala ng panahong masaya pa sila sa probinsya. Ang simpleng ulam, ang tawanan sa hapag, ang mga gabing nagtatawanan sila sa ilalim ng ilawan. Ngayon, lahat iyon ay alaala na lang. Ang mundo niya may naging palagi ang gabi na walang umaga. Kinabukasan, muling humarap si Leah sa isang samahan na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Matapos ang 2 oras na pila, naupo siya sa harap ng isang ginang na mukhang abala sa mga papel. "Ma'am," bungad niya habang mahigpit ang hawak sa medical certificate ni Miko. "Nag-a-apply po sana ako ng assistance para sa heart surgery ng kapatid ko. Naipasa ko na po ang mga requirements dati pa. Nasa listahan po ako." Tinapunan siya ng malamig na tingin ng ginang. "Wala pa pong pondo galing sa main office. Bumalik na lang kayo sa susunod na buwan." "Pero ma'am, baka hindi na po aabot yung kapatid ko. Lahat ng tao dito may dahilan.
Hindi lang ikaw ang may problema, maanghang na sagot ng babae. Next, hindi niya alam kung paano siya nakalabas ng opisina. Ang boses ng babae ay parang martilyong bumagsak sa kanyang tuso. Sa isang iglap, ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay tuluyan ng napigtal. Sa labas sa ilalim ng papalayong araw at pabugso-bugsong ulan, muli siyang naupo sa gilid ng kalsada. Sa kanyang harapan, ang isang kahon ng lugaw na dala niya para kay Miko. Hinayaan niyang mabasa ito ng ulan. Hindi na niya inalala ang pamasahing nawawala o ang tsinelas niyang halos mapigtal na sa kapupunta. Ang iniisip niya lang ay ang isang tanong. Hanggang kailan, habang nakaupo siya, may ilang dating kakilala ang dumaan. Si Aling Remy, na dati niyang ka-boardmate, at si Carla na dating naglalaba rin kasama niya. Ngunit sa halip na lumapit, umiwas ang mga ito. Tila iniiwasang masangkot sa kanyang problema. Si Lia yon, di ba? Bulong ni Carla. Grabe, parang paliw na sa kalsada. Hayaan mo na, baka mamaya tayo pa ang huminga ng tulong. Narinig niya ang lahat. Ngunit hindi siya umimik. Nakayuko lang siya, pinapanood ang dahan-dahang pagtulo ng ulan mula sa yero ng ospital. Ila baga bawat patak ay paalala ng kawalang magagawa niya. Maya-maya, may isang batang naglalakad at napatingin sa kanya. Ate, gusto mo ng suman? Libre lang po. Alok ng batang may bit-bit na basket. Ngumiti si Lia pilit at tinanggihan ng bata. Salamat iha, bigay mo na lang sa mas nangangailangan. Pero mukhang ikaw po yun. Parang tinusok ng karayom ang puso niya. Sa mata ng batang yon, isa na siyang taong kapos. Isang larawan ng pagkawasak na hindi niya kailanman inisit na mararating niya. Hindi na siya si Lia na matapang. Hindi na siya si Lia na puno ng pag-asa. Siya na ngayon ay si Lia, ang babaeng pinili ng panahon na labain. Ngunit kahit pa ganun, pag-uwi niya sa ospital, hawak ang tuyong suman at basang kasuotan. Bumulong siya kay Miko. Ayan bunso, may merienda ka na. At habang pinapakain niya ang kapatid, sa gitna ng lahat ng kawalan, isang bagay pa rin ang hindi niya kayang isuko. Ang pag-ibig niya bilang ate. Dahil kahit pa araw-araw ay pinapatay siya ng mundo, pipiliin pa rin niyang mabuhay. Para sa isang pagkakataong may sumalo rin sa kanila balang araw. Tulad ng isang dating dayuhan na minsan ding naging dahilan ng kanyang pag-asa. Sa loob ng isang private jet na lumilipad mula Riyadh patungong Maynila, nakaupo sa dulo ng leather seat si Amir, tahimik habang nakatanaw sa labas ng bintana. Hindi ito ang kanyang unang pagbalik sa Pilipinas, ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na dala niya ang matagal ng binuong layunin. Hanapin si Lia. Matagal na niya itong pinag-isipan. 7 taon na ang lumipas mula nang umalis siya sa barong-barong ni Lia. 7 taon na puno ng pag-angat, pagbabalik at pagtahak sa landas ng pagiging prinsipe. Ngunit kahit naging matagumpay ang kanyang mga proyekto at kahit nagsilbing inspirasyon si Lia sa libo-libong kabataan sa mga scholarship na itinayo niya, alam niyang kulang pa rin ang lahat kung hindi niya ito muling mahahanap. Prince Amir, tawag ng kanyang assistant na si Farouk habang inaabot ang isang folder. Here are the contact leads we managed to get, based on your last visit and the barangay records. This woman, Lia Villarama, has changed addresses multiple times. Tahimik na binuksan ni Amir ang folder. Naroon ang ilang litrato, lumang ID photo, address sa Bulacan, at ilang resibo na ipinangalan sa isang Lia V. May impormasyon ring nagsasabing lumipat ito sa Tondo at nagtatrabaho dati sa isang apartment sa Makati. Continue tracing. I'll start in Tondo. Utos ni Amir, sabay balik ng folder. Yes, Your Highness, sagot ni Farouk, ngunit dinagdagan. Shall I arrange escorts and media clearance as usual? No, sagot ni Amir, matatag. I don't want attention. This is personal. Hindi siya pumunta bilang prinsipe. Pumunta siya bilang isang lalaking may utang na loob at panata. Isang lalaking may puso, hindi korona. Pagkababa ng eroplano sa NAIA, hindi siya dumiretso sa hotel. Sa halip, sumakay siya sa isang simpleng SUV na ipinaarkila sa ilalim ng ibang pangalan.
Ayaw niyang may makaalam ng kanyang presensya. Gusto niya ang bawat hakbang ay tahimik, maingat at mula sa puso. Habang nilalampasan nila ang makukulay na billboard ng EDSA, napapikit si Amir sa kabisera ng sasakyan. Sa kanyang alaala, muling sumagi ang tanong ng kanyang kapatid noon, "Did it make you weak?" No, bulong niya ngayon sa sarili. "It made me real." Pagdating sa Tondo, agad siyang bumaba sa mismong address na nakuha nila. Isang luma at sira-sirang apartment na tila giba na ang kalahating pader. Sa labas nito, may matandang lalaking nakaupo, nagbabantay ng sigarilyo at candy. "Manong," magalang na tanong ni Amir, "may kilala po ba kayong nakatirang Lia Villarama dito?" Iningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. "Si Lia, matagal nang umalis dito yon, anak. Nadiskaril na ang buhay. Nakatira na ngayon malapit sa ospital, sa bandang estero. May binabantay ang kapatid na may sakit." Nanginig ang kamay ni Amir. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Lungkot, takot, konsensya. Bumaba siya ng sasakyan, marahan ng hakbang. Napansin niya kung gaano kapayat na ito at tila nanghihina. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng minsang naging ilaw sa kanyang paglalakbay ay ngayoy tila unti-unti nang nauupos. Habang papalapit siya, napansin ni Lia ang kanyang paglapit. Unay may pag-aalinlangan sa mukha nito. Wari sinisipat lamang siya bilang isang mayaman o posibleng kostumer. Ngunit nang lumapit si Amir sa loob ng isang dipa, biglang nanlaki ang mata ni Lia. Ang supot ng lugaw ay halos mabitiwan sa kamay. "Amir?" Mahinang tanong nito. Hindi siya sumagot agad. Hindi rin siya ngumiti. Tila nawalan siya ng boses. Sa loob ng 7 taon, inaral niyang harapin si Lia ng may lakas. Ngunit sa mismong harapan ng kanyang alaala, tila siya ang nawalan ng lakas. "Salamat po." Sabay abot niya ng ilang daang piso sa matanda bago siya muling sumakay ng sasakyan. Sa daan patungong ospital, hindi siya mapakali. Tila may sumisiksik na tanong sa kanyang dibdib. "Anong kalagayan mo na, Lia? Buhay ka pa ba? Masaya ka ba kahit hindi ako bumalik agad?" Nang makarating sa harapan ng pampublikong ospital sa Maynila, agad siyang napansin ang mga taong nakahilera. Mga pasyente, bantay, naglalako ng pagkain. Sa di kalayuan, may isang babae na may maruming duster, pawis at alikabok sa balat, na may hawak na maliit na supot ng lugaw. Halos nakayuko ito habang nag-aalok sa mga dumadaan. Tumigil ang kanyang mundo. Lumingon siya, pinagmasdan ang bawat galaw, ang balikat, ang buhok, ang mata. Kahit anong pagbabago sa anyo, alam niyang siya iyon. "Lia," bulong ni Amir. "Lia," bulong niya sa wakas. "I'm back." Tumitig si Lia sa kanya. May galit, may lungkot, may pagod, ngunit higit sa lahat may tanong. "Bakit ngayon lang? Anong ginagawa mo rito?" Mahinang tanong ni Lia, nanginginig ang tinig. "Bakit ngayon lang, Amir?" Hindi agad sumagot si Amir. Tinitigan lang niya ito, saka lumapit pa. "Hinahanap kita. Matagal na. Hindi ko na kayang hindi malaman kung kamusta ka." Napayuko si Lia, parang gusto niyang tumakbo. Ngunit wala na siyang lakas. Sa halip, napaupo siya sa semento. Pilit pinipigil ang pag-iyak. "Hindi mo na ako kailangang hanapin, Amir," sabi niya, halos pabulong. "Dahil wala na akong maibibigay sa'yo. Wala na akong halaga." "Hindi totoo yan," sagot ni Amir sabay luhod sa harapan niya. "Hindi ka nawala sa akin kahit isang araw." Nang tingnan niya ito sa mata, doon siya tuluyang nanghida. Pat sa gitna ng ingay ng lungsod, ulan at mundo, tahimik na lumuhod ang prinsipe sa harap ng isang babaeng tila wala ng pag-asa. Ngunit para sa kanya, ito pa rin ang babaeng minsang nagligtas sa kanyang kaluluwa. At ngayon, siya naman ang handang bumawi. Hindi kaagad nakabangon si Lia mula sa pagkakaupo sa simento. Sa kabila ng kanyang maruming duster, ng lugaw na kumalat sa tabi niya, at ng mga matang puno ng gulat at pagkabigla, nanatili siyang tila estatwa sa harap ni Amir. Parang hindi pa rin siya makapaniwala na ang lalaking matagal na niyang itinuring na alaala na lamang ay muling nagpakita, buhay, at higit pa sa lahat, nakatingin sa kanya na parabang hindi siya nagbago. Ngunit siya, alam niyang siya'y nagbago, at hindi lang sa panlabas.
Ang kanyang pagod, ang mga taon ng sakripisyo at ang mga gabing pinili niyang mabuhay kahit halos wala ng dahilan ay nagsanib-sanib na ngayon sa bigat ng kanyang puso. Amir, bakit ka bumalik? Tanong niya, halos hindi inaasahan ng sarili niyang tinig. Hindi mo naman kailangan bumalik. Matagal na akong wala sa buhay mo. Tahimik si Amir, tila sinasala ang bawat salita. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon, ng guilt ng pagkasabik, at ng mga tanong na gustong sabihin ngunit hindi niya alam kung paano. Hindi ko kaya, sagot niya sa wakas. Hindi ko kaya na hindi kita makita muli. Lia, matagal na kitang hinahanap. Tumingin si Lia sa paligid. Ilang mga naglalako ng gulay ang pansamantalang tumigil sa pagtawag ng customer. Pinagmamasdan ang eksenang parang hinugot mula sa pelikula. Ngunit para kay Lia, walang romance sa eksenang iyon. Hindi iyon kwento ng muling pag-ibig. Para sa kanya, isa itong mapait na paalala kung gaano siya nalugmok habang ang taong ito ay malamang namumuhay sa ginhawa. Hinahanap mo ako? Ulit niya. May kaunting pait sa tinig. Bakit ngayon? Bakit sa ganitong itsura ko? Bakit hindi mo ako hinanap noong kaya ko pang tumingin sa salamin nang walang kahihiyan? Hindi ko alam, sagot ni Amir, unti-unting lumalapit pa. Siguro dahil kailangan ko ring lumakas muna bago harapin ka, pero nanatili ka sa puso ko. Lia, hindi ako nagsinungaling sa lahat ng sinabi ko sa iyo noon. Tumingin siya sa kanya, pilit na nilulunok ang emosyon. Akala ko kasi wala na tayong koneksyon. Akala ko tapos na lahat. Hindi pa tapos, sagot ni Amir. Halos pabulong, kung papayag ka, gusto kong magsimula ulit. Napatawa si Lia, mapait at may halo ng pangungutya. Magsimula ulit? Dito sa palengke? Kasama ng supot ng lugaw na nabagsak sa putik? Sa babaeng halos hindi mo na makilala dahil sa dumi at gutom? Hindi ako nandito para maakita ng perpektong bersyon mo. Sagot ni Amir, lumuhod sa harap niya upang matapatan ang kanyang tingin. Nandito ako para makita ka kung nasaan ka man, anuman ang pinagdadaanan mo. Isang matandang ale ang lumapit, tila nais paghiwalayin ang dalawa. Iha, okay ka lang ba? Baka inaabala ka ng dayuhan? Ngumiti si Lia sa matanda. Kaibigan ko po siya, matagal na. Sagot ng ale at dahan-dahang umalis. Ngunit sa mga mata nito, alam ni Lia, puno ito ng paghanga. Bihira nang makakita ng lalaking bumabalik para sa isang babaeng nilamunan ng hirap. Muling humarap si Lia kay Amir, pero sa pagkakataong ito ay mas banayad na. Hindi na galit ang namamayani, kundi pagod at pagkabitin sa panahon. Wala na akong maiaalok sa iyo, Amir. Aniya, may anak ako, may mga utang, may kapatid akong nasa ospital. Wala na yung Lia na nakilala mo. Hindi ko na kayang magbigay. Wala na akong laman. Dumating para may hingin. Sagot ni Amir, na yon ay nakaupo na sa gilid ng bangketa. Dumating ako para magbigay. Lia, kung alam mo lang, ikaw ang naging dahilan kung bakit ako nabago. Kung bakit ako naging ganito. Buong buhay ko, may naglilingkod sa akin. Pero nung ikaw ang tumulong sa akin noon, doon ko lang natutunang mabuhay. Tahimik si Lia. Ang luha sa kanyang mga mata ay hindi niya na napigilan. Nilingon niya ang kariton ng paninda, ang mga basag na tapayan, ang supot ng lugaw na nalaglag sa lupa, ang ilang pandesal na binasa ng ulan. Ito na ang buhay niya ngayon, basag, basa at amoy pawis. Tanong ni Lia, hindi upang palitan ang usapan, kundi dahil hindi niya alam kung paano bumalik sa puso. Sa maliit na hotel malapit dito, sagot ni Amir. Pero kung papayag ka, gusto kong dalawin si Miko. Natigilan si Lia. Paano mo nalaman? Ipinahanap kita, Lia. Sinundan ko ang lahat. Nalaman ko ang kalagayan nyo. At gusto kong tumulong. Hindi para ibalik ang utang na loob, kundi dahil mahalaga kayo sa akin. Napakapit si Lia sa dibdib niya. Sa wakas ay umagos na ang luha sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa biglaang pagragasa ng damdaming matagal na niyang inilibing. Pag-asa. Amir, sambit niya sa pagitan ng hikbi. Hindi ko na alam kung paano humawak sa kabutihan.
Sanay na kasi akong umasa, tapos mawala. Lumapit si Amir at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Walang pagpilit, walang pangako. Sa pagkakataong ito, hindi na ako mawawala. At kahit saan ka pa man naroroon, kahit pa sa pinakamadilim mong gabi, nandito na ako para sumindi ng ilaw. Tumango si Leah, bagamat hindi pa rin ganap na handa. At sa bawat sulyap ni Leah sa tabi, daman niyang hindi ito isang simpleng pagbabalik. Ito ay muling pagbubukas ng sugat. Pagdating nila sa ospital, agad na hinanap ni Leah ang ward kung saan naroon si Miko. Habang paakyat sila ng hagdan, bahagyang napatras si Amir sa itsura ng ospital. Sira ang kisame sa ilang bahagi, may amoy ng gamot at pawis, at naroon ang mga pasyenteng halos magkapatong na sa sikip ng silid. Ngunit hindi siya nagreklamo. Sa halip, mas lalo siyang nanahimik. Dahil doon niya nakita kung gaano palaki ang distansya sa pagitan ng mundo niya at ng mundong ginagalawan ni Leah. Pagtapat nila sa isang lumang kurtinang nagsisilbing divider ng kama, tinawag ni Leah ang pangalan ng kapatid. Miko, bulong niya habang dahan-dahang inililis ang kurtina. May bisita ta. Pero sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay ng palengke, ng mga businang humahalik sa hangin, at ng mga taong nagmamadaling makaraos sa buhay, dalawang taong minsang pinaghiwalay ng mundo ay muling pinadlapit ng pagkakataon. Hindi pa ito pagtatapos ng kanilang sakit. Ngunit sa wakas, muling tumibok ang puso ni Leah. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa dahan-dahang pagbabalik ng paniniwala sa sarili, sa kabutihan at kay Amir. Mula sa palengke ay magkasabay na lumakad sina Amir at Leah patungo sa ospital kung saan nakaratay si Miko. Tahimik sa una ang kanilang paghakbang. Hindi nila kailangang mag-usap agad. Ang presensya ng isa't isa at ang bigat ng nakaraan ay sapat ng punuin ang pagitan nila. Sa bawat tunog ng tsinelas ni Leah sa simento, dama ni Amir ang lalim ng kanyang pinagdaraanan. Lumipas ang ilang minuto at nang makitang nakatulog muli si Miko matapos uminom ng gamot, lumabas muna sila ni Leah sa hallway upang magpahinga. Doon sa isang upuang plastik na may lamat sa likod, sa ilalim ng ilaw na kumikislap-kislap, naupo silang dalawa. Tahimik, hanggang sa siya ang unang nagsalita. Leah, mahina ngunit buo ang kanyang tinig. May gusto akong itanong. Tumango si Leah, kahit hindi pa niya naririnig ang tanong. Totoo ba? May anak ka na? Hindi agad sumagot si Leah. Sa halip, tumingin siya sa sahig. Saka dahan-dahang ipinatong ang dalawang kamay sa kanyang tuhod. Matagal siyang hindi nagsalita, ngunit ang pagtahimik niya ay tila mas malalim pa kaysa sa sagot. Oo. Sagot niya sa wakas, may anak na ako, 3 taong kulang na. Napapikit si Amir. Napamulagat si Miko. Nang makita ang banyagang kasama ni Leah, bahagya itong napatayo kahit hirap sa paghinga. Ate, siya ba yung? Bulong nito. Halos hindi makapaniwala. Tumango si Leah. Oko siya yon, si Amir. Nginitian ni Amir ang bata. Hello, Miko. I remember you. You used to play with me. Wooden cars, right? Napangiti si Miko, mahina ngunit totoo. Naalala mo pa yon, kuya? Hindi ko yun nakalimutan, sagot ni Amir habang lumapit sa kama. Ikaw ang unang batang naging kaibigan ko dito. Tahimik na naupo si Leah sa gilid ng kama, pinapahid ang pawis sa noo ng kapatid. Nakatingin si Amir sa kanila at sa puntong iyon, parang may nabuksang mas malalim na bahagi ng kanyang damdamin. Isang uri ng sakit na hindi niya kailanman naranasan sa palasyo. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Hindi siya galit, hindi siya nabigla, pero masakit pala talaga sa dibdib ang marinig yon mula sa babaeng matagal niyang minahal sa katahimikan ng kanyang buhay. Saan siya ngayon? Tanong ni Amir, pilit inaayos ang tono ng boses. Iniwan ko muna sa kakilala kong nagbabantay sa tindahan sa kanto. Mabait sila. Wala akong ibang mapag-iwanan kapag nasa ospital ako. Tumingin si Amir sa kanya. Anong pangalan niya? Nathaniel. Pero Nathan na lang ang tawag namin. Tumingin siya sa malayo, sa dulo ng hallway. Matalino yung bata.
Mahilig sa libro, kahit wala kaming pambili. Kahit gamit na ang picture book namin, paulit-ulit pa rin niyang binabasa. Muling tumahimik si Amir. Ramdam niya na may hindi pa sinasabi si Lia. At iyon ang mas mabigat. Lia, may asawa ka na ba? Sa tanong na iyon, napapitlag si Lia. Tumagilid ang kanyang katawan, parang gustong tumayo at lumayo. Ngunit pinili niyang harapin ang tanong. Apang alaala. Meron, dati, nagpakasal ako 3 taon matapos kang umalis. Akala ko, makakalimot ako. Akala ko, makakapagsimula ako ulit. Bakit hindi kayo magkasama ngayon? Mahinang tanong ni Amir. Umalis siya noong nalaman niyang may sakit si Nathan. Hindi niya matanggap, hindi niya kinayang mag-alaga ng batang may kondisyon. Isang araw, nag-empake na lang siya, iniwan kami. Pumikit si Lia. Walang pamamaalam, walang kahit ano, basta na lang nawala. Dahil doon, tuluyan nang bumagsak ang luha ni Amir. Hindi siya iyak na maingay o dramatiko. Ito isang tahimik na patak ng luha. Luha ng pagsisisi, ng lungkot, at ng pakiramdam na huli na siya. Lia, sambit niya. Kung alam mo lang kung gaano ko pinagsisihan ang biglaan kong pag-alis noon. Akala ko kasi, kung aalis ako agad, hindi ako masasaktan. Pero hindi ko alam, mas matindi pala ang sakit ng hindi pagbalik. Tumingin si Lia sa kanya. Nagpatuloy ang mundo, Amir. Hindi ako naghintay dahil hindi ko alam kung may babalik. Natuto akong mabuhay kahit walang katiyakan. Pero sa totoo lang, huminga siya ng malalim. Araw-araw, iniisip ko kung paano ka na, kung nasaan ka, kung masaya ka. Muling dumampi ang katahimikan sa pagitan nila. Ngunit sa halip na hadlang, ito ngayon ay tila naging daan ng pag-unawa. Walang galit, walang sumbat, tanging 2 taong parehong nasaktan sa mga panahong lumipas at parehong hindi kailanman nakalimot. Lia, wika ni Amir, dahan-dahang kinuha ang kamay ng babae. Kung pahiintulutan mo ako, gusto kong makilala si Nathan. Gusto kong makita ang batang itinaguyod mo mag-isa at gusto kong makatulong. Hindi bilang kapalit ng nakaraan, kundi bilang isang taong handang sumalo sa bigat na matagal mo nang pasan. Hindi sumagot si Lia, ngunit sa kanyang mga mata, sa mahinang paggalaw ng kanyang ulo, at sa kamay niyang hindi na binawi mula sa pagkakahawak ni Amir, doon nagsimulang muling buksan ang pintuan ng isang pusong matagal nang isinara. At sa ospital na iyon, sa gitna ng kahirapan at mga sugat ng nakaraan, may bagong pag-asa na umusbong, hindi para kalimutan ang kahapon, kundi upang simulang harapin ang bukas nang hindi na mag-isa. Ang araw ay muling sumikat sa lungsod, ngunit sa loob ng lumang ospital, tila nananatili pa rin ang lamig ng gabi. Sa isang sulok ng ward, nakaupo si Lia sa tabi ng higaan ni Miko habang tahimik na binabantayan ng kapatid. Sa kabila ng pagod at habdi sa katawan, ngayon ay may kakaibang liwanag sa kanyang mata. Liwanag na matagal nang nawala, ngunit muling sumiklab sa pagbabalik ni Amir. Nasa gilid ng kama si Amir, hawak ang maliit na plastik na lalagyan ng lugaw. Kumuha siya ng kaunting bahagi nito at marahang isinubo kay Miko na ngayoy muling nanghihina matapos ang paulit-ulit na pagsusuka. Salamat Kuya Amir, mahinang wika ni Miko. Ngayon lang ako nakatikim ulit ng masarap na lugaw. Napangiti si Amir. Mas masarap pa yan kapag ikaw na mismo ang bibili para sa sarili mo. Sa sandaling iyon, tila muling bumalik ang mga araw sa barong-barong ni Lia sa Bulacan. Noong simpleng pagkain, simpleng tawanan, at simpleng buhay lang ang meron sila. Ngunit ngayon, sa kabila ng kahirapan, naramdaman ni Lia na hindi na sila nag-iisa. Sa watas, may kasama na siyang may tunay na malasakit, hindi lang dahil sa utang na loob, kundi dahil sa totoong pagmamahal. Makalipas ang ilang oras, habang natutulog si Miko, tinawag ni Amir si Lia palabas ng silid. Sa hallway ng ospital, tahimik silang naglakad. Ang mga fluorescent lights ay kumikislap at ang sahig ay basa pa sa katatapos ng linis ng janitor. Lia, panimula ni Amir habang binubuksan ang isang envelope. Ito ang initial deposit para sa operasyon ni Miko. Tinawagan ko na ang management. Bukas pwede na siyang ilipat sa private room at simulan ang mga pre-operative tests.
Nanlaki ang mata ni Leah. Ano? Amir, ang laki ng halaga nito. Hindi ko matatanggap to. Wala akong maibabalik sa'yo. Hindi ko kailangan ng kapalit, sagot ni Amir, mariin ngunit puno ng lambing. Ito ang dapat kong gawin at hindi lang ito para sa kanya. Para sa'yo rin ito, Leah. Pero, please, utol ni Amir sa kanyang pagtutol. Hayaan mong itama ko ang lahat. Hayaan mong magyong bahagi ako ng laban niyong mag-ate. Wala akong ibang hangad kundi ang makatulong. Hindi alam ni Leah kung ano ang mararamdaman. Gusto niyang tanggapin. Pero ang mga taon ng pakikibaka at tagiging mapagkumbaba ay tila humahadlang sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na ito usapin ng pride. Buhay ng kapatid niya ang nakataya. Tumango siya, bagamat may luha sa kanyang mga mata. Salamat, Amir. Sa lahat. Hindi na nagsalita si Amir. Sa halip, mahinang hinawakan ang kanyang kamay at pinisil iyon. Isang uri ng pangakong hindi kailanman binitawan. Kahit pa sila'y pinaglayo ng panahon. Kinabukasan, maagang dumating ang ambulansyang sinundo si Miko para ilipat sa isang mas maayos na ospital. Hindi na pampubliko, kundi isang modernong pasilidad na kayang bigyan ng tamang atensyon ang kondisyon ng bata. Kasama si Leah sa loob ng ambulansya, hawak ang kamay ng kapatid habang naglalakbay. May halong kaba at pag-asa. Sa pagdating nila sa ospital, sinalubong sila ng medical team. Dinala si Miko sa Pediatric Intensive Care Unit kung saan agad sinimulan ang mga pagsusuri. Si Leah naman ay pinakaupo sa lounge habang si Amir ay abala sa pag-aasikaso ng mga dokumento. Pagkalipas ng ilang oras, lumapit ang isang doktor. Miss Villarama, sabi nito, maayos po ang lagay ng kapatid ninyo sa ngayon. Stable siya, ngunit kailangang gawin ang operasyon sa loob ng 1 linggo habang hindi pa lumalala ang kondisyon. Napahinga ng malalim si Leah. Salamat po, Doc. Salamat talaga. Walang anuman, sagot ng doktor. May kaibigan kayong nagmamalasakit. Hindi lahat ng bata sa ganitong estado ay may ganyang pagkakataon. Tumango si Leah at tumingin kay Amir na ngayon ay nakaupo sa sulok ng lounge. Pinagmamasdan silang mag-ina ng doktor. Sa loob-loob niya, hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi lang basta bumalik si Amir. Bumalik ito ng buo, may dalang lakas at may paninindigan. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa garden ng ospital, nilapitan ni Leah si Amir na nooy tahimik na nakatanaw sa ilaw ng lungsod. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, wika ni Leah. Hindi mo kailangan, sagot ni Amir. Ako ang may utang sa'yo, hindi ka baliktaran. Pero ang laki na ng tulong mo sa amin. Leah, sabay harap ni Amir sa kanya. Simula pa lang ito, gusto ko pa sanang tanungin kung pwede akong tumulong sa ibang bagay. Kay Nathan, sa'yo, sa pamilya mo. Napatingin si Leah sa kanya. Sa unang pagkakataon, wala nang alinlangan sa kanyang mga mata. Wala na ang pangambang baka mawala ulit si Amir. Wala na ang takot na baka bigla na lang siyang iwan. Ang naiwan na lang ay isang posibilidad na marahil maaari na niyang harapin ang buhay, hindi bilang isang babaeng nagtatago sa sakit, kundi bilang isang babaeng tinutulungan ng isang lalaking muling natutong magmahal. Pwede ba, Amir? Mahina niyang wika. Na wag mo na akong iwan ngayon? Ngumiti si Amir, marahan at puno ng pangunawa. Hindi na ako aalis. Hindi na kailanman. Sa malamig na gabi sa hardin ng ospital, sa gitna ng tunog ng sirena sa malayo at bugso ng hangin, muling ipinanganak ang pag-asa. Pag-asang binuo sa sakit, pinanday sa sakripisyo, at ngayon ay pinipiling lumaban hindi mag-isa kundi magkasama. 1 linggo ang lumipas sa bagong ospital. At sa bawat araw na iyon ay tila unti-unting gumagaan ang loob ni Leah. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi na siya nagigising sa gitna ng gabi dahil sa takot kung may pambili pa ba sila ng gamot kinabukasan. Hindi na rin niya kailangang mag-alala kung saan sila kukuha ng gatas ni Nathan o kung may trangkaso ang anak niya ngunit walang pambili ng paracetamol. Sa bawat pagsilip niya sa kwarto ni Miko na ngayon ay naka-aircon at may sariling nurse, naroon ang panibagong pag-asa.
At sa likod ng lahat ng ito, nandoon si Amir. Tahimik pero laging naroon. Nag-aabot ng tubig, nag-aasikaso ng mga papeles, tumatawag sa mga doktor para siguraduhing tama ang dosage ng gamot. Hindi siya palaging nagsasalita, ngunit sa bawat galaw niya ay nagsusumigaw ang kanyang presensya. Na hindi siya pansamantala, kundi isang taong handang manatili. Ngunit isang umaga, habang nasa kantin si Leah upang bumili ng almusal para kay Nathan, napansin niya ang dalawang nurse na nag-uusap habang nakatutok sa isang maliit na TV screen sa sulok. "Uy, nakita mo na ba to?" Wika ng isa habang tumatawa. Si Prince Amir Al Fahad nandito raw ngayon sa Pilipinas pero ayaw magpa-cover ng media. Oo nga no, ang sabi pa, siya raw yung may malaking education fund sa buong Southeast Asia. Ang gwapo pa, grabe. Yung tipong parang pwedeng artista. Sa pagkakabanggit ng pangalan, naniga si Leah. Nabitawan niya ang tray ng lugaw at tubig sa kamay. Sa screen, lumitaw ang litrato ng isang lalaking pamilyar sa kanya. Nakasuot ng itim na suit, may mahigpit na postura at mata na puno ng determinasyon. Si Amir, hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Parang may malakas na hangin na biglang humampas sa kanya. Lahat ng detalye sa larawan, ang hugis ng panga, ang tikas ng tindig, ang banayad ngunit matalim na mga mata, lahat iyon ay walang pagkakamali. Siya nga, hindi Amir, ang simpleng lalaking tinulungan niya noon, kundi Prince Amir Al Fahad, isa sa pinakamakapangyarihan at pinakakilalang personalidad sa buong Middle East. Humakbang siya paatras, parang hinatak ng biglaang alon. Hindi niya alam kung ano ang uunahin niyang isipin. Ang galit ba dahil sa hindi pagsasabi ni Amir ng katotohanan? O ang hiya na buong akala niya ay pareho silang galing sa hirap? Dali-dali siyang bumalik sa kwarto ni Miko. Doon, nadatnan niyang nakaupo si Amir. Inaayos ang kumot ng kapatid niya. Tumingin ito sa kanya, ngumiti at akmang lalapit. Ngunit nakita niya ang malamig na pagtitig ni Leah. "Leah?" tanong ni Amir, may halong pagtataka. "Anong nangyari?" "Prince Amir?" Balik niya, hindi itinatago ang sakit sa kanyang tinig. "Totoo ba yon?" Hindi agad nakasabot si Amir. Halos lumubog ang boses niya. "Saan mo nalaman? Hindi mo ako sinagot." "Aniya, kaya ako lang sasagot. Kanina sa kantin, may TV. Napanood ko." "Leah," nilapitan siya ni Amir, ngunit umiwas ito. "Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo ako pinaniwala na isa kang simpleng dayuhan? Na pareho tayong nawawala noon? Napantay tayo?" "Hindi ko sinadya na itago ito para saktan ka." Mahinang tugon ni Amir. "Nais kong matutunan ang buhay na wala sa palasyo. Kaya ako dinala dito. At nang makilala kita, hindi mo alam kung gaano mo binago ang pananaw ko. Tapos iniwan mo ako," sabat ni Leah. "Tapos bumalik ka, may dalang tulong, may dalang pera, at nayon nalaman ko na pala na isa kang prinsipe. Isang taong sobrang layo sa mundong ginagalawan ko. Leah, totoo ang lahat ng ginawa ko para sa inyo. Hindi dahil sa guilt. Dahil gusto ko, dahil mahal kita. Kahit pa hindi mo alam kung sino ako." Napayuko si Leah, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa sobrang bigat ng pakiramdam. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi niya kailanman inasahan na ang lalaking kasabay niyang kumain ng tuyo, na pinuruan niyang maghugas ng kamay sa poso, ay isa palang milyonaryo. Higit pa roon, isang prinsipe. "Bakit mo ako pinili?" Mahina niyang tanong. "Sa dami ng babae, sa dami ng may kaya, bakit ako pa? Isang babaeng binigo ng panahon, may anak sa ibang lalaki. Wala ni isang dangal na natira sa sarili ko." Lumapit si Amir, dahan-dahan, at hindi na siya pinigilan ni Leah. "Dahil ikaw ang tanging babaeng hindi nagturing sa akin bilang hari," sagot niya. "Ikaw ang taong tumingin sa akin bilang tao, kahit wala akong kapalit na maibigay. Sa'yo ako unang nakaramdam ng kabutihang walang hinihinging kapalit. At sa panahong lahat ay nagpapanggap, ikaw lang ang naging totoo." Bumagsak na ang luha ni Leah. Sa wakas, hindi na niya kayang itago ang galit, sakit at awa sa sarili. Ngunit sa kabila nito, may isang bahagi ng puso niyang nanatiling bukas.
Hindi para sa prinsipe, kundi para sa lalaking nakilala niya bilang Amir, ang lalaking tinulungan niya noon sa karinderya. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin to, sambit niya. Hindi ko alam kung may puwang pa ako sa buhay mong mataas. Ang tanong, Leah, sagot ni Amir, may puwang pa ba ako sa buhay mong sira? Hindi siya napasagot. Ngunit sa pagkakahawak nila ng kamay, sa titig nilang puno ng hindi masambit na damdamin, isa lang ang malinaw, ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa palasyo. Nagsimula ito sa gutom, sa tulong, sa pagmamahal na walang kondisyon. At kahit lumabas na ang totoo, may isang bagay na hindi kailanman nagbago. Ang katotohanang kahit prinsipe pa si Amir, sa puso niya, si Leah pa rin ang babaeng may hawak ng kanyang mundo. Sa mga sumunod na araw, kahit may tensyon na nananatili sa pagitan ni Amir at Leah, unti-unti rin silang natutong magsalubong sa gitna. Hindi na kasing gaan ng mga unang araw ang usapan nila, pero naroon pa rin ang pagtutulungan, lalo na pagdating sa kalagayan ni Miko, na ngayoy mas malakas na at sinisimulan na ang preparasyon para sa kanyang operasyon. Habang sinisikap ni Leah na tanggapin ang katotohanang si Amir ay isang prinsipe, sinusubukan din ni Amir na ituring ang lahat ng ginagawa niya bilang pantay, hindi parang isang mayamang tagapagligtas, kundi isang kaibigan o higit pa riyan na nais lang makabawi sa panahong nawala. Ngunit hindi pa tapos ang bagyong dimarating sa buhay ni Leah. Isang hapon, habang nasa grocery si Leah kasama si Nathan upang bumili ng gatas at diaper gamit ang halagang iniabot ni Amir, biglang lumapit ang dalawang babaeng hindi niya inaasahang makikita pa. Sina Roselyn at Marisa, mga dati niyang kasama sa boarding house at parehong may kaalaman sa mga pinagdadaanan niya. Uy, si Leah, di ba ikaw yung nagtitinda ng lugaw dati sa palengke? May halong pang-aalaska ang tono ni Roselyn habang sinusuri si Leah mula ulo hanggang paa. Ngumiti si Leah, pilit. Oo, bakit? May problema ba? Wala naman, sabat ni Marisa. Napansin lang namin na sosyal ka na ngayon. May anak ka, may stroller at naka-grocery pa. Hindi mo nga kami nabati kanina. Ayoko lang makipagplastikan, sagot ni Leah nang may kumpiyansa. Grabe ka, ang yabang mo na. Nangahanap ka lang ng foreigner, feeling reyna ka na. Tukso ni Roselyn. Di ba yan yung sinasabing prince o kung sino man na nasa TV? Akala ko pa naman matino ka. Aba, mukha palang sugar baby ka rin pala. Nanigas si Leah sa kinatatayuan niya. Gusto niyang umalis na lang at huwag pansinin ang lahat ng sinabi. Ngunit hindi niya maitatanggi na ang sakit ay tumatagos pa rin. Hindi dahil sa insulto, kundi dahil alam niyang may bahid ng panunuya ang totoo, na maraming hindi makakaunawa sa sitwasyon nila ni Amir at mas pipiliing isiping binili lang siya ng isang prinsipe. Pag-uwi niya, hindi siya mapakali. Hindi niya agad sinabi kay Amir ang nangyari, ngunit may kung anong bumabagabag sa kanya. Kaya't kinagabihan, habang nagpapakain siya kay Nathan sa bench sa loob ng hospital garden, lumapit si Amir at napansin ang bigat sa kanyang muka. Anong iniisip mo? Tanong ni Amir habang umuupo sa tabi niya. Kanina, may nakasalubong akong dating kakilala, panimula ni Leah. Sinabi nilang binili mo lang daw ako, na kaya ako gumanda ang buhay ay dahil ginamit kita. Hindi agad sumagot si Amir. Pinagmasdan muna niya ang mukha ni Nathan na nooy tahimik na sumusubo ng biskwit. Masakit bang marinig yon? Tanong ni Amir, mababa ang tinig. Oo, masakit. Pero mas masakit yung hindi ko alam kung may katotohanan ba. Sagot ni Leah habang diretsong tingin sa mga halaman sa harap nila. Hindi ko na alam kung ako pa ba to. Kung itong bagong mundong ginagalawan ko ba ay para sa akin. Leah, sabat ni Amir, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Sa mundong ginagalawan ko, mas maraming mapanghusga. Pero kung makikinig tayo sa lahat ng yun, wala tayong mararating. Hindi mo ako ginamit at lalo na hindi kita binili. Pero paano mo ipapaliwanag sa lahat ng nakakakita sa atin? Sa pamilya mo? Sa mga taong sa tingin nila ay hindi ako karapat-dapat? Halos mangyak-ngiyak na wika ni Leah. Sasagot pa sana si Amir nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita ang numero, agad itong nanigas. I'm sorry, Leah. I need to take this.
Paumanhin ni Amir bago tumayo at lumayo ng ilang hakbang. Tahimik lang si Leah habang pinapanood siyang nagsasalita sa Arabic. Mabilis ang tono ng boses nito, may lungkot sa mukha at may kirot sa mga mata. Nagsimulang lumalim ang kutob niya. Pagbalik ni Amir, may mabigat sa balikat nito. Naupo siyang muli sa abi ni Leah at ilang saglit ang lumipas bago siya nagsalita. Ang ama ko, ang hari. Alam na niyang nandito ako. Alam na rin niya kung sino ka. Napalunok si Leah. At ano ang sabi niya? Binibigyan niya ako ng pagpipilian, sagot ni Amir. Itutuloy ko ang pagtulong sa iyo. Mananatili ako dito. Pero kung pipiliin ko to, baka hindi na ako maging tagapagmana ng trono. Amir, halos hindi makapaniwala si Leah. Anong ibig mong sabihin? Mawawala sa iyo ang lahat? Hindi ang lahat. Ikaw pa rin ang pinakamahalaga, sagot ni Amir. Ngunit hindi na siya nakasagot. Bumangon si Leah, niyakap si Nathan at tumingin sa kanya ng may halong takot at determinasyon. Hindi ko hahayaan na mawalan ka ng trono dahil sa akin. Aniya, hindi ko ipapaubaya sa sarili ko na masira ang kinabukasan mo para lang sa isang babaeng gaya ko. Hindi ikaw ang sisira sa akin, Leah, sagot ni Amir. Ang puso ko ang may desisyon at pinili na kita matagal na. Pero kahit anong sabihin ni Amir, hindi maiaalis kay Leah ang pangambang baka siya ang maging dahilan ng pagbagsak ng lalaking bumangon dahil sa kanya. At sa gabing iyon, sa gitna ng dilim ng ospital, habang pinapahimbing niya si Nathan sa kanyang dibdib, bumulong siya sa hangin. Kung kailangang mawala ka sa akin para makamit mo ang karapat-dapat sa'yo, handa akong mawala ulit. Ngunit hindi niya alam, sa kabilang silid, si Amir ay nag-iisip na rin. Hindi kung iiwan niya si Leah, kundi kung paano niya ipaglalaban ito sa mundong hindi siya kailanman naintindihan. 3 araw matapos ang tawag mula sa palasyo, muling nagbago ang takbo ng mundo ni Amir. Hindi na ito tungkol lamang sa pagtulong kay Leah, hindi na rin ito usapin ng pagkabuo ng isang nawawalang ugnayan. Sa ngayon, nakasalalay na sa kanyang balikat ang dalawa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Ang trono ng kahariang Aldara at ang babaeng minsang nagligtas sa kanyang pagkatao. Sa loob ng kanyang temporaryong tinutuluyan suite sa Maynila, abala ang kanyang team sa pag-aayos ng mga dokumento para sa kanyang pagbabalik sa Saudi. Si Farouk, ang kanyang assistant, ay tila balisa habang kinukolekta ang mga report ng press at updates mula sa palasyo. Your Highness, Ani Farouk, your father has summoned the council. They're expecting you to return within 3 days. This is not a request anymore. It's an official order. Tahimik lang si Amir habang nakaupo sa harap ng malaking bintana ng kanyang kwarto. Sa labas, tanaw niya ang mga ilaw ng syudad na tila alon sa gabi. Ngunit sa kanyang isipan, iisa lang ang tanaw, ang mukha ni Leah. Pagod, puno ng sugat ang nakaraan, ngunit matatag at may ngiting may tapang. Farouk, sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa labas. What happens if I don't go back? Napabuntong hininga ang assistant. Then you forfeit your right to succeed your father. The crown prince title will go to your cousin, Prince Majid. Alam ni Amir kung anong ibig sabihin yon. Hindi lang titulong mawawala sa kanya, kundi ang kapangyarihang gamitin ang mga yaman ng kaharian upang maipagpatuloy ang mga proyektong sinimulan niya. Lalo na ang scholarship fund, ang mga ospital, ang mga programa para sa mahihirap. At higit sa lahat, baka mawala rin ang respeto ng kanyang ama na hindi kailanmang sumang-ayon sa mga piniling direksyon ni Amir sa kanyang buhay. Sa mga mata ng hari, hindi sapat ang kabutihan kung hindi ito paakibat ng kapangyarihan. Kinabukasan, nagpaalam si Amir kay Leah, hindi upang tuluyang umalis, kundi upang pansamantalang bumalik sa kanyang bansa para harapin ang kanyang ama. Amir, mahina ang tinig ni Leah habang sila'y magkausap sa labas ng ospital. Hindi mo kailangang piliin ako. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Sagot niya, pinagmamasdan ang kanyang mukha. Pero kailangan kong ipakita sa ama ko, sa konseho, na hindi ako tumatakbo mula sa responsibilidad, na kaya kong humarap at kaya kong ipaglaban ang pinaniniwalaan ko. Paano kung sabihin nilang ako o ang korona? Leah, sagot niya, mariin ngunit mahinahon. Matagal na akong nagpasya. Ang korona ay ipapasa.
Pero ikaw lang ang may hawak ng puso ko. Bumagsak ang luha ni Leah, ngunit hindi niya ito pinahiran. Babalik ka pa ba? Lumapit si Amir at marahang hinawakan ang kanyang pinski. Babalik ako. Sa pagkakataong iyon, hindi na bilang prinsipe, kundi bilang lalaking handang mamuhay sa tabi mo. Kahit gaano kasimple ang mundo natin. Pagdating ni Amir sa Aldara, sinalubong siya ng mahigpit na seguridad at malamig na pagharap ng kanyang ama, si Haring Fadel. Sa loob ng mararangyang hall ng palasyo, dumalo ang buong konseho, mga ministro, prinsipe at tagapayo ng kaharian. Tumayo si Haring Fadel sa gitna, hawak ang baston at may tindig na tila di matipinag ng panahon. Amir, wika nito, malamig ngunit matalim. Ipinatawag kita hindi bilang anak, kundi bilang tagapagmana. Gusto kong marinig mula sa iyo mismo. Pipiliin mo ba ang babae o ang trono? Tahimik ang buong silid. Walang kumikibo. Maging si Khaled, ang kapatid ni Amir, ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Ngunit sa gitna ng tensyon, tumayo si Amir. Mula sa suot niyang simpleng suit, nagmumula ang tindig na hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa paninindigan. Hindi ko na kayo pasasayawin pa sa mga kasinungalingan. Panimula ni Amir. Totoo, may minahal akong Pilipina. Isa siyang ina. Isa siyang simpleng babae. Wala siyang angking yaman. Walang apelyidong may dugong bughaw. Pero kung may itinuro siya sa akin, ito'y ang tunay na kahulugan ng dignidad at kabutihan. Hindi siya ang nagsira ng prinsipe sa akin, dagdag niya. Siya ang bumuo sa akin bilang tao. Kung ang pagiging hari ay nangangahulugang kailangang bitawan ang taong nagturo sa akin ng pagiging makatao, handa akong hindi maging hari. Pero kung may puwang sa trono para sa isang prinsipe na may puso, hindi ko nga ilanman iiwan ang babaeng yon. Matagal ang katahimikan. Walang kumikibo sa konseho. Ngunit sa dulo ng hall, tumayo si Khaled at saka pumalakpak. Sinundan ito ng ilan pang ministro. Maya-maya, kahit ang hari ay napatingin na lamang sa anak niya, hindi na bilang prinsipe, kundi bilang lalaking nagpakita ng totoong dangal. Ibinigay ko sa iyo ang misyon na hanapin ang sarili mong halaga, saad ng hari. Ngayon nakikita ko ang resulta, hindi na nagsalita si Amir. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ipinaglaban niya ang tama. Hindi lang ang pagmamahal niya kay Leah, kundi ang karapatang magdesisyon para sa sarili. Pagkalipas ng 3 araw, lumapag sa Naiya ang parehong eroplano. Hindi ito tulad ng unang pagbabalik niya. Ito'y mas tahimik, mas personal. Bumaba si Amir na walang suot na korona, walang kasamang entourage. Tanging ang isang maliit na bag ang dala at isang bukas na puso ang alay. Diretso siyang nagtungo sa ospital. Pagdating niya, nadatnan niyang nagpapahinga si Miko. Si Nathan ay natutulog sa kandungan ni Leah at si Leah mismo ay nakaupo sa gilid ng kama, may hawak na librong pambata. Nang makita siya ni Leah, natulala ito saglit, saka dahan-dahang ngumiti. Akala ko hindi ka na babalik. Lumapit si Amir. Sinong nagsabi? Tinawag ka ng langit hindi para iwanan kita, kundi para ipaglaban kita. Sa mga mata ni Leah, naroon pa rin ang takot. Ngunit sa yakap ni Amir, unti-unti itong natutunaw. At sa sandaling iyon, kahit wala pang tiyak sa hinaharap, alam nilang ang labang iyon ay simula pa lamang ng mas maraming laban na sabay nilang haharapin. Hindi bilang prinsipe at isang ina, kundi bilang 2 taong pinili ang pag-ibig sa kabila ng lahat. Mula nang muling bumalik si Amir sa Pilipinas, tila unti-unting lumuwag ang pagkakabuhol ng buhay ni Leah. Hindi dahil sa biglaang pagyaman o marangyang pagbabago, kundi dahil sa pagkakaroon ng katuwang. Isang tao na, kahit hindi niya inasahan, ay tunay na nagnanais tumulong, hindi bilang bayani, kundi bilang kapantay. Naging maayos ang operasyon ni Miko. Salamat sa maagap na interbensyon ng mga doktor at sa suporta ni Amir, natapos ito ng walang komplikasyon. 1 linggo matapos ang surgery, nakatayo na si Miko. May ngiti sa labi at unang tanong pa lamang ay, "Ate, kailan na tayo uuwi?" Natawa si Leah,
sabay haplos sa buhok ng kapatid. Makakauwi rin tayo, pero hindi na tayo babalik sa kung saan tayo nanggaling. Hindi siya nagkamali. Sa muling pagbabalik ni Amir, may dala na itong mas malaking layunin. Isang plano na hindi lamang tungkol sa pagbuo ng sariling pamilya, kundi pagbabalik ng biyayang natanggap niya sa mismong lugar kung saan siya muling nabuhay bilang tao. Isang linggo matapos ang matagumpay na operasyon ni Miko, ipinatawag ni Amir si Leah para sa isang usapan sa isang munting lote sa Bulacan, ang parehong lugar kung saan sila unang nagkakilala. Pagdating nila roon, nagulat si Leah sa bumungan sa kanya. Isang bakanting lupa, may ilang tauhang abala sa pagsukat, may mga bit-bit na blueprints, at isang maliit na signage na may pangalang Leah Learning Center para sa kabataang nangangarap. Hindi siya makagalaw, tila nanigas ang kanyang katawan sa gulat, habang ang mga matay unti-unting napupuno ng luha. Ano to? Halos hindi niya maibuka ang labi. Lumapit si Amir, hawak ang isang folder na may planong arkitektural. Ito ang regalo ko, hindi bilang gantimpala sa tulong mo, kundi bilang pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng kabutihan mo sa mundong to. Amir, sobra na to. Heto ang lugar kung saan ako unang natutong kumain ng tuyo at sinangag. Dito ako unang pinatulog sa banig. Dito ako unang tinanong kung kumain na ba ako. Sa lugar na to, nabuo ang prinsipeng hindi mo kailanmang kinilala. Kaya gusto kong dito rin magsimula ang pagbabago. Para kanino tong paaralan? Para sa mga batang gaya ni Miko. Para sa mga batang tinanggihan ng sistema pero kayang mangarap. Para sa mga inang katulad mo na kailanmay hindi sumuko. Napahagulgol si Leah. Hindi na niya kayang saluin ang lahat ng emosyon. Sa ilang taong puno ng gutom, pagtitiis at kawalan ng saysay, ngayon lamang siya karamdam ng ganitong klase ng pasasalamat. Hindi lang mula sa ibang tao, kundi mula sa Diyos na tila tahimik lamang palaging nanonood ng kanyang mga luha. Hindi mo kailangang maging reyna para maging mahalaga, Leah, bulong ni Amir habang niyayakap siya. Ikaw na mismo ang simbolo ng pag-asa sa lugar na to, kaya't ikaw ang unang guro sa paaralang ito. Napanganga si Leah. Ako? Oo, ikaw ang magtuturo ng kwento mo. Ikaw ang magpapaliwanag sa mga bata kung paanong ang simpleng kabutihan ay kayang baguhin ang buhay ng kahit sinong tao, prinsipe man o hindi. Sa mga sumunod na buwan, sinimulan ang konstruksyon ng Leah Learning Center. Hindi ito naging madali. Maraming papeles, hamon sa permit at mga taong nagdududa sa intensyon ni Amir. Ngunit hindi siya natinag. Gamit ang personal na pondo, siniguro niyang bawat classroom ay may maayos na bentilasyon, sapat na silid-aklatan at playground para sa mga bata. Hindi nagtagal, naging usap-usapan ito sa buong probinsya. Pangalan ng center? Leah? Sino ba yun? Tanong ng ilan. Isang dating labandera, isang babaeng iniwan ng asawa. Pero siya na ngayon ang inspirasyon ng buong barangay, sagot ng ilan. Habang patuloy ang pagpapatayo, unti-unting lumalalim ang koneksyon nina Amir at Nathan. Madalas na silang magkasama, nagbabasa ng libro, naglalaro ng mga puzzle, at minsan ay magkasamang nanonood ng educational cartoons. Ilang linggo bago matapos ang pagpapatayo ng paaralan, nagtungo ang isang opisyal mula sa Department of Education upang suriin ang pasilidad. Kasama nito ang isang team na inisyal na tutukoy kung maari itong kilalanin bilang Accredited Learning Center. Nakakatuwang isipin, ani ng opisyal habang pinagmamasdan ang classroom, na ang ganitong lugar ay itinayo ng isang prinsipe. Ngunit tinapik siya ni Amir sa balikat at ngumiti. Hindi po ako ang nagtayo nito. Ang dahilan nito ay isang babaeng Pilipina na minsang pinakain ako ng lugaw nang wala akong pera. Siya ang prinsesa ng lugar na to. Nang marinig iyon, hindi lamang si Leah ang naiyak. Maging ang mga kasama sa team ay napangiti. Ang ilan ay napaiyak na rin. Isang gabi, habang pinapatulog ni Amir si Nathan sa guest house malapit sa construction site, bigla itong nagsalita. Tito Amir, ikaw ba ang daddy ko? Napatigil si Amir.
Hindi niya agad alam kung paano sasagutin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok si Leah sa silid at umupo sa tabi ni Nathan. "Anak," sabi ni Leah marahan, "si Tito Amir ay hindi ang tunay mong ama. Pero siya ang lalaking hindi kami iniwan kahit wala na siyang obligasyong bumalik." "Okay lang yon, Nay," sagot ni Nathan habang nilalambing ang kanyang kamay. "Gusto ko siya maging daddy." Napaluha si Leah at si Amir naman ay hindi napigilang mapangiti. Wala man silang mga pamagat o papel na magpapatunay, sa gabing iyon, alam nilang may pamilya nang unti-unting nabubuo. Sa mga mata ng lahat, ang Leah Learning Center ay hindi lamang isang paaralan. Ito ay isang kwento, isang monumento ng kabutihan, pagtitiis at pag-ibig. At sa unang araw ng pagbubukas ng klase, si Leah mismo ang tumayo sa harapan ng mga magulang at estudyante. Sa kanyang pananalita, sinabi niya, "Hindi ako ang pinakamatalino at hindi rin ako ang may pinakamagandang kwento. Pero ako po ay isa sa libo-libong Pilipinang nanindigan para sa kanyang pamilya. At kung may maipapamana man ako sa mga batang ito, iyon ay ang aral na kahit walang-wala ka, maaari ka pa ring maging dahilan para mabuo ang buhay ng ibang tao." Sa likod ng silid, si Amir ay tahimik na nakatayo, may hawak na mga bulaklak. At sa tingin nilang dalawa, sapat na ang lahat ng sakit at sakripisyo upang marating ang araw na ito. Ang araw ng kanilang bagong simula, ang simula ng mundong pinili nilang buuin magkasama. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa Leah Learning Center sa buong lalawigan. Hindi lang dahil sa ganda ng pasilidad o sa laki ng pondo nito, kundi dahil sa pambihirang kwento ng pinagmulan nito. Isang dating labandera, isang ina ng batang may sakit, at isang prinsipe na piniling bumalik upang ipagpatuloy ang pagmamahal na naiwan noon sa barong-barong. Pero higit pa sa pangalan at kwento, ang tagumpay ng paaralan ay nasusukat sa dami ng batang nabigyan ng pag-asa. Mula sa unang araw ng klase, halos 40 bata mula sa mga karatig baryo ang pumapasok araw-araw. Karamihan sa kanila, unang beses pa lamang makahawak ng aklat. Ang iba'y natutong magbasa sa edad na 10 at ang iba'y walang panty o sapatos, ngunit may ngiti sa labi sa tuwing naririnig ang bating, "Good morning, Ma'am Leah." Oo, si Leah mismo ang naging pangunahing guro. Pinagtuunan niya ng pansin ang mga subject ng kayang-kaya niyang ituro: reading, basic arithmetic, at values education. Wala siyang diploma, ngunit may puso siyang higit pa sa inaasahan. At kahit minsan ay nadudurog ang loob niya dahil sa kakulangan ng kanyang kaalaman, nariyan si Amir upang palakasin siya. Kung iniisip mong hindi ka sapat, tignan mo ang mga mata ng mga batang yan, sabi ni Amir isang hapon habang binabantayan nilang maglaro ang mga bata sa bagong playground. Hindi nila nakikita kung anong diploma ang hawak mo. Ang tinitingnan nila kung taano mo sila tinuruan, magmahal at mangarap. "Simula noon, inakala na magiging ganito ang buhay ko," bulong ni Leah. Pinagmamasdan ang mga estudyante. "Akala ko, mamamatay akong pagod, gutom at hindi na maalala kahit ng sariling anak ko." "Ngayon," sagot ni Amir habang marahang humawak sa kanyang kamay, "isa kang ina na tinitingala ng buong bayan, isang guro na ginagalang, at para sa akin, ikaw ang babaeng dahilan kung bakit ko piniling maging tunay na tao kaysa maging hari lang sa pangalan." Simula noon, ginamit ni Amir ang kanyang koneksyon upang mas mapalawak pa ang abot ng proyekto. May mga voluntaryong guro mula sa Maynila ang dumarating tuwing weekend upang magturo ng science at English. Ang ilan ay galing pang ibang bansa, mga scholars na dating tinulungan ni Amir at ngayoy nais din magsukli ng kabutihan. Isa sa mga ito si Clara, isang dating batang pulubi mula sa Davao na naging scholar ni Amir sa ilalim ng Bukal Foundation. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, personal niyang sinabi kay Leah, "Ma'am, dati akong katulad ng mga batang tinuturuan mo. Wala rin akong kakampi noon. Pero dahil sa taong kagaya mo at ni Sir Amir, natuto akong bumangon. Ngayon ako naman ang tutulong.
Sa loob ng 1 taon, lumago ang eskwelahan, nadagdagan ng 2 silid-aralan. Nagkaroon ng sariling mini-library at donasyon mula sa mga partner schools sa ibang bansa. Sa bawat sulok ng paaralan, may mga larawan ng mga bata na may hawak na papel na may nakasulat na, "Salamat, Ma'am Lia." Hindi nagtagal, inimbitahan si Lia na magsalita sa isang local education summit sa Maynila. Una, tumanggi siya. Wala naman akong karapatang magsalita sa harap ng mga tunay na propesor, aniya. Pero si Amir hindi pumayag. Kung karanasan ang batayan, ikaw ang may pinakamatibay na boses sa kanila. Hindi mo kailangang maging eksperto sa salita. Ang kailangan mo lang, ang puso mong hindi sumuko. At sa araw ng kanyang talumpati, nakatayo si Lia sa entablado ng isang conference hall. Suot ang simpleng puting barong at itim na palda. Hindi siya bumasa ng speech. Hindi rin siya nagsalita gamit ang malalalim na salita. Ang ginawa niya ay ikwento ang lahat. Ang karinderya, ang poso, ang ulan, ang ospital, si Miko, si Nathan at si Amir. Akala ko noon, hindi ako karapat-dapat magsalita sa mga ganitong entablado. Wika niya habang nangingilid ang luha. Pero ngayon, napagtanto ko na minsan ang mga walang boses sa lipunan ang siyang kailangang marinig. Tumayo ang lahat sa audience, palakpakan, may umiiyak, may tumatawa habang may luha. At may mga taong tulad niya noon ay biglang naniwala na posibleng magbago ang takbo ng buhay. Samantala, si Nathan ay lumalaki na rin. 6 na taong gulang na siya, matalino, masigla at magalang. Marami sa mga guro ang nagsasabing para siyang maliit na bersyon ni Amir. Hindi lang sa forma, kundi pati sa ugali. "Ma, bakit kaya ako matangkad agad?" tanong nito minsan habang nagbibihis. "Mana ka siguro sa tatay mo," sagot ni Lia habang sinuton siya ng polo. "Tito Amir?" usisa ng bata. "Hindi lang tito, anak," bulong ni Lia habang yumuyoko sa kanyang anak. "Siya ang tatay mo ngayon. Hindi man siya ang nagbigay sa iyo ng dugo, siya ang nagbigay sa iyo ng tahanan." "Okay lang po yun, ma," tugon ni Nathan. "Basta po hindi siya mawawala." "Hindi na," sagot ni Lia. Tiyak ang tinig. Hindi na. At sa gabi ng unang anibersaryo ng Lia Learning Center, isang maliit na selebrasyon ang ginanap sa ilalim ng mga parol at string lights. Sa gitna ng sayawan, tawanan at kantahan ng mga bata, lumapit si Amir kay Lia. May dalang maliit na kahon. "Ano na naman to?" tanong ni Lia, tila kinakabahan. "Isang tanong," sagot ni Amir. Binuksan ni Lia ang kahon at naroon ang isang simpleng singsing, may ukit na salitang, "Bumalik ako, mananatili ako." "Lia," marahang wika ni Amir, "handa na akong bumuo ng tahanan, hindi sa palasyo, kundi sa tabi mo. Papayag ka bang maging reyna ng puso ko? Hindi dahil sa korona, kundi dahil sa pagmamahal." Hindi na nakasagot si Lia. Tumulo ang luha niya, pero ngumiti habang tumango. "Ngayon pa ba ako tatanggi?" sagot niya. Sa palakpakan ng mga tao, sa sayaw ng mga ilaw, at sa gitna ng mga batang minsang walang boses, ipinagdiwang nila ang isang pag-ibig na hinubog ng kahirapan. Hinamon ng panahon, pero piniling manindigan, magkasama at may pag-asang hindi na muling mawawala. Makalipas ang halos 2 taon mula nang binuksan ang Lia Learning Center, tuluyan na itong naging simbolo ng pagbabago, hindi lamang sa maliit na baryo, kundi sa buong probinsya. Ang dating lugar na halos walang elektrisidad, binabaha tuwing tag-ulan, at walang ni isang paaralan, ngayon ay may 3 silid-aralan, isang munting health center, at isang silungan para sa mga batang ulila o inabandona. Naging sentro ito ng pag-asa. Lahat ng iyon nagsimula lamang sa isang simpleng pangarap ng isang ina. Ngunit hindi natatapos ang kwento sa tagumpay. Ang hinaharap ay hindi palaging maaliwalas. Ang mundo ay patuloy sa pag-ikot at may mga pagsubok pa rin kinakaharap ang mga taong kahit pangayo'y matagumpay na sa mata ng iba. Isang umaga, habang nagpapakain ng mga batang nasa feeding program si Lia, lumapit ang isang lalaki na tila bagong salta sa lugar. May dala itong sobre at pilit na hinahanap si Ginang Lia de Aldara. "Ma'am, para po sa inyo, galing po ito sa embahada ng Saudi.
Maingat na sabi ng lalaki. Importanteng personal daw po ito. Natigilan si Leah, hindi dahil sa embahada, kundi sa pagkakagamit ng kanyang apelyido. Hindi sanay si Leah na marinig ang De Aldara. Simula nang ikasal sila ni Amir sa isang simpleng seremonya sa munisipyo, pinili niyang huwag ipaalam sa marami ang apelyidong iyon. Para sa kanya, hindi iyon ang mahalaga. Hindi niya kailanman hinangad ang titulo. Ang tanging gusto niya ay mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang anak at ang lalaking mahal niya. Sa loob ng kanyang silid, marahan niyang binuksan ang sobre. Doon niya nabasa ang sulat na mismong isinulat ni Haring Fadel, ama ni Amir. Ginang Leah, panimula ng liham, hindi ko man kayo personal na nakilala ng matagal, ngunit mula sa mga ulat ng aking mga tao, mula sa mga kwento ng mga batang natulungan mo, at higit sa lahat, mula sa panibagong liwanag na nakita ko sa aking anak, alam kong may karapatan akong magpasalamat. Napakapit si Leah sa dibdib niya habang binabasa pa ang liham. Nalaman ko na kamakailan lamang ay muling nagbalik ang sakit ng anak mo. Gaya ng dati, si Amir ay nagpadala ng pinakamahio na doktor mula sa aming kaharian. Pero ngayon, nais kong personal na lumapit sa inyo bilang isang lolo at hindi bilang hari. Kung papayag kayo, nais ko sanang makilala ang apo kong si Nathan. At kung darating ang panahon na kailangan niyong umalis sa lugar ninyong ito upang dalhin siya sa ibang bansa para sa mas mataas na antas ng gamutan, bukas ang palasyo ng Aldara para sa inyong pamilya. Hindi dahil sa koneksyon, kundi dahil sa pagmamahal ng isang pamilya. Hindi na napigilan ni Leah ang pagluha. Nang gabing iyon, habang tulog si Nathan, kinausap niya si Amir sa labas ng kanilang maliit na balkonahe. Amir, kung darating man ang panahon na kailangan nating lumayo, handa ka ba? Hindi ko natatanungin kung bakit. Sagot ni Amir habang niyayakap siya sa balikat. Basta kung ang pamilya ko ay kailangang gumalaw, gagalaw ako kasama ninyo. May liham ang ama mo, ani Leah, habang inaabot ang papel. Nais daw niyang makilala si Nathan. Nagtagal sa katahimikan ng gabi, pero may ngiti sa mga labi ni Amir. Alam mo bang habang buhay ko siyang pinakiusapan na buksan ang palasyo para sa mas mahihirap, para sa mga anak ng kalye, pero tumanggi siya noon, at ngayon siya pa ang lumalapit sa iyo. Sa pagdaan ng mga linggo, muling bumalik si Nathan sa gamutan. May ilang komplikasyon na kinailangang i-monitor ng mga espesyalistang doktor. Dahil dito, dinala nila si Nathan sa Singapore, kung saan naroon ang mga medical facilities na mas advanced. Pero habang nakaratay sa ospital ang bata, patuloy ang pagsulat ni Leah sa mga batang naiwan sa center. Gumagawa siya ng mga kwento at simpleng modules. Pinapadala ito kada linggo sa kanilang mga volunteers upang magamit sa klase. Sa ospital, pinagawa rin ni Amir ang isang sulok na parang mini classroom para kay Nathan. Kahit nakasabit ang mga dextrose at halos hindi makalakad ng matagal ang bata, hindi ito pumapayag na walang aralin. Ma, kailan po ulit tayo uuwi sa school natin? Tanong ng bata minsan. Malapit na anak, kaunting lakas pa. Pagbalik natin doon, ikaw na ang magiging assistant teacher ko. Nakasuot po ba ng uniforme yung assistant teacher? Usisa ni Nathan. Oo naman. Pero ikaw ang pipili ng kulay. Natatawang sagot ni Leah. 2 buwan nang lumipas at unti-unting bumuti ang lagay ni Nathan. Pinayagan ng doktor na makabalik na sila sa Pilipinas. Pero kailangan ng tuloy-tuloy na pag-inom ng maintenance medicine na kailangang manggaling pa rin mula sa Saudi. Sa pagkakataong ito, mismong palasyo na ang regular na nagpapadala ng gamot. Pagbalik nila sa bayan, sinalubong sila ng buong komunidad. May tarpaulin na may nakasulat na "Welcome home, Ma'am Leah, Sir Amir and Teacher Nathan." May mga banderitas, may sayawan, at may mga batang sabik na sabik muling makita ang kanilang guro. Mula sa likod ng sasakyan, lumabas si Nathan, nakasuot ng maliit na uniforme at may hawak na maliit na bell. "Handa na po ako magturo," sigaw niya.
Halakkakan at palakpakan ang sumunod. Hindi nawala sa mga mata ng mga tao ang luha ng tuwa at pag-asa. Sa gabi ng pagbabalik nila, habang nagkafape sina Lia at Amir sa gilid ng eskwelahan, tahimik nilang pinanood ang mga batang nagsasayawan pa rin sa gitna ng plaza. Sa kanilang harapan, isang batang babae ang biglang lumapit. "Ma'am Lia, paano po ba magsulat ng kwento?" "Simple lang," sagot ni Lia. "Isipin mo kung sino ang bida. Tapos, tanungin mo, ano ang pangarap niya? Ano ang humadlang? At paano niya hinarap ang lahat ng yon?" Mumiti ang bata. "Pwede po bang ikaw ang bida sa kwento ko?" Saglit na natahimik si Lia. Tumingin siya kay Amir. Saka niyakap ang bata. "Pwede, pero sa kwento mo, siguraduhin mong yung bida." Kahit ilang ulit pa siyang bumagsak, hindi siya nawalan ng tiwala sa sarili. At sa gabing iyon, bago siya matulog, nagsulat si Lia ng isang liham. Hindi ito liham para sa hari, hindi para kay Amir, ni para sa anak niya. Ito'y liham para sa sinumang batang tulad ng dating siya, pagod, gutom at tila wala ng pag-asa. "Sa batang kagaya ko noon," sulat niya, "kung nababasa mo ito, tandaan mong hindi ka nilimot ng mundo. Maaaring ngayon, hindi mo pa makita ang sagot sa mga tanong mo. Pero darating ang araw, may darating na tao, pagkakataon o dahilan para bumangon ka muli. Kapag dumating yon, yakapin mo at huwag mong hayaang mawala muli." At sa pagtatapos ng liham, isinulat niya ang mga salitang bumuot sa buong kwento niya. Ang pag-ibig na may malasakit, kahit tahimik, ang siyang nagpapagaling sa mundo.